Ayon, hello po at magandang tanghali po sa inyong lahat, no. Sa pangunguna ni Kuya Jando, no, binigyan niya po ako ng kapahintulutan na mag-live, no, ngayon dito sa page niya, no. At hindi ko muna nilagay yung title nung aking ibibigay na presentation sa inyo. Siguro after na lang netong layus ko kasi nahihirapan connect, no, yung signal dito kapag nilalagyan ko ng title. Isa po ako sa naatasan ni Kuya Jando, no, sa lahat po ng kanyang mga taga-subaybay, taga-sunod. Magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Sanrio. Founder po ako ng isang maliit na komunidad na ang pangalan ay Ave Maristela Seeds of Faith, no. At ang aking grupo, doon ko po inilalagay o hinihikayat ang mga kabataang nominal na Katoliko na mababa, no, yung pagkakaunawa pagdating sa aral ng ating simbahan. At meron po akong i-share sa inyo bago po natin pag-usapan ang paksa ng True Church, no? Iba po yung latagan ko sa True Church, ha. Ibang-iba po kumpara po sa ibang mga debatistang Katoliko. Good morning po, Mami Alma et Chavez Suyom. Good morning po at sa lahat po ng mga naka-view ngayon dito po sa ating presentation o talakayang pag-uusapan. Magandang hapon po sa inyo lahat, magandang umaga at magandang gabi. Bago po ako pumasok dito sa presentations ko dito sa page, no, ni Kuya Jando, no, ang samahan po namin, meron kaming tinatawag na AMS debate, no. Yung AMS debate GC na po na yon, nandoon po yung iba't ibang klase ng mga protestanteng magagaling na kung saan nagkakaroon sila ng talakayan true written. Then sa tagal ng panahon, meron akong isang INC na lalaki na nakausap. No, kami po ay nag-usap kanina lang at sabi niya wag mo munang i-mention yung pangalan ko, Sanrio. Nahihiya daw siya. Okay, pero INC po ito. Nagsabi siya sa akin, sabi niya, Sanrio, wag mo naman akong isnabin, may itatanong ako sa iyo. Ang sabi ko, ano yung itatanong mo? Ano ba yung Catholic Bible? Ano ang pagkakaiba ng Catholic Bible sa KJV? No? Sabi ko, bakit mo natanong? Siyempre ako, na-curious ako, bakit mo tinatanong yan sa akin? Kasi nakikinig daw po siya sa kanyang mga ministro, tapos yung stand ng Roman Catholic Church, ginamit niya sa pagtatanong. No? So yung ginamit niya yung stand ng Roman Catholic Church, yung stand ng simbahan, pagdating sa divinity of Christ, nagalit daw sa kanya. No, napahiya siya, kumbaga parang ano yata yun gathering ata. Sabi ko, bakit mo naman tinanong? Alam mo namang stand ng Roman Catholic Church yan. Talagang ma-offend mo sila, lalo na kapag hindi mo alam sagutin. Kasi ang standard references ng Roman Catholic Church ay matibay. Mahirap magibayan, lalo na kung INC ka. So nagtanong daw siya doon, nagalit daw sa kanya. Sabi ko, ano ang purpose mo? Bakit mo kailangan itanong sa ministro yung stand ng Roman Catholic Church? At ang sabi niya sa akin, bilang isang INC, kaya nga ako nagtatanong para alam ko kung ano yung isasagot ko. Yung nilatag ng INC na ito, lalaki po ito yung nilatag niya ay yung sitas na ginagamit nating mga Katoliko na hindi daw po nila nasagot. No? At sinabi ko sa kanya na kung ikaw ay lalaban ng debate, no, kung tayo ay papasok sa isang paksa na paglalabanan patungkol sa ating pananampalataya, mahihirapan kayong tibagin ang Roman Catholic Church. Meron tayong historical facts, meron tayong kaya nating ipaliwanag ang mga sitas ng Biblia because the Catholic Church compiled the Bible. So sabi ko, talagang mapag-iiwanan kayo. Talagang hindi kayo makakasabay pagdating sa labanan ng doktrina kasi wala kayong history. Ang history nyo nag-start ng 1914. No, 1914 po nag-start ang INC 1914, which is hindi INC pa yon, INK. No, INK pa yung abbreviation nila, Iglesia ni Cristo, na naging letter C. No, ngayon, pag-uusapan po natin ang True Church at kung paano ko to mauugnay doon sa INC kanina na thank God, praise the Lord, siya po ay papasok na sa Iglesia Katolika. Ang tagal din po namin niyang niligawan. Talagang, hi po kay Kuya Mervin Busmion Eragno. Ang tagal po naming niligawan ng INC na ito. Kilala siyang written debater. Kilala nyo to for sure. At nagulat nga ako na nagsimba daw siya sa katedral.
Aba, nagsisimba na siya, no, sa simbahan ng Roman Catholic Church, pero hindi niya pa kayang ilantad. Kasi meron yata ang INC. Shout out po kay Kuya Raymond Santos Rabanal, shout out po. Good morning din po, Tatay Edison de Miguilo. Shout out po. Meron po kasing way yata ang INC na kapag nanlalamig ka, susundu-sunduin ka sa bahay. May ganun yata pag bisita. Ngayon, naiilang siya, hindi niya alam kung paano siya magre-refuse. Sabi ko, mahirap yan. Kasi mawawalan ka ng friends mo. Lalo na kung ang tagal mo sa INC, ang mga kaibigan mong INC magagalit sa'yo. So mahihirapan kang bumalik talaga sa Roman Catholic Church. Shoutout po Kuya Algie Monterde Jubahib. No? Shoutout po. Ngayon, bakit ko po inopen sa inyo yung naging sitwasyon kanina doon sa isang INC nagbabalik na sa pagiging Katoliko at ano ang kaugnayan nito sa True Church? May kaugnayan po ba ito? Shoutout po Mami Tessie Pedro Cadano, shoutout po. Good morning din po Kuya Michael, good morning. Shoutout din po kay Kuya Numeriano Lagamon Jr. watching from Iloilo City. No, magandang umaga po sa inyong lahat. So, bakit ko po ba to i-connect? Mga kapanalig kong Katoliko, no, kahit wag na natin gamitan ng sitas lalagyan natin para mas madali niyong maintindihan, common sense, logic. Ang isang relihiyon ay matatawag nating relihiyon, unang-unang basihan dyan, hindi ka sect registered. No? Shout out po Tatay Jomel Baloria, shout out po. Shout out din po kay Kuya Alexer Dalagdagan, no, from Valencia, Bohol, no. Ang isa pong relihiyon, ito po ay dapat hindi registered sa sekta. Kailangan po kung kayo ay aanib, no, dapat nauna ang inyong iglesia kesa sa batas ng gobyerno. Shout out din po kay Kuya Jay Sagaome at kay Kuya Jong Banugan. Shout out po sa inyo. Shout out din po kay Kuya Jack Oyano, no? So, kung tayo po ay aanib sa isang iglesia, siguraduhin natin na ito ay hindi sect registered. Bakit? Kapag sect registered po, ang iglesyang kinaaaniban mo, nauna ang rehistro ng sekta kesa sa iglesia mo. Meaning to say, may nag-e-exist ng relihiyon. So ano ba yung mga relihiyon na hindi nakarehistro sa sekta? Ang Judaism, na siyang pinagmulan ng Roman Catholic Church, no, Judaism pa lang, dito nagmula ang Roman Catholic Church. Ito yung naging bunga. Kasi Hudyo ang mga alagad, hindi po ba? Magandang tanghali po sa inyo, Kuya Bong F. Finlac. Hindi po ba ang Judaism ay ang produkto nito ay ang Roman Catholic Church dahil dito nagsimula ang Christianity. So, ang Judaism, hindi po yan sect registered. Kaya po siya ay matatawag na relihiyon dahil nauna siya sa sekta. Ang ikalawa pong relihiyon na hindi sect registered, ito po yung tinatawag nating Islam. No, Islam. Shout out po Tatay Rogelio Canja Mendilio Sr. Shout out po. Ito pong relihiyong Islam ay hindi po sect registered. Dahil nauna po ang Islam sa sekta na pagpaparehistro. Ganon din po ang Hinduism. Hindi po ito sect registered, no? Ang mga Hinduism, hindi po. Dahil nauna din sila, kahit basahin natin ang kasaysayan, sa batas ng gobyerno. Ganon din po ang mga Chekwa, ang mga Buddhist. Hindi rin po sila sect registered, no? Sila po ay nauna din sa sekta. At ang panglima ay ang Roman Catholic Church. Hindi po registered sa sekta ang Vatican. Ngayon, ano ang gagawin ng mga protestanteng ito para itwist sa usapin ng sect registered? Ang gagawin po nilang twist pagdating sa usapin ng sect registered ay yung mga simbahan po dito sa ating bansa, no, sa bansang Pilipinas. Naka-registered ang mga katedral nyo daw dito, naka-registered ang simbahan ninyo rito. Sekta kayo. Kaklaruhin ko po yan sa inyo. Ang mga simbahan at organisasyon na nandito sa Pilipinas, yes,
SEC registered. Why? Naabutan po kasi natin dito sa bansang Pilipinas ang pagkakaroon ng pagpaparehistro sa SEC. Dito po sa Pilipinas. Pero ang pinag-uusapan po kasi dito, pagdating sa pagpaparehistro, ay yung Mother Church. Yung Mother Church. Ang Mother Church ng Roman Catholic Church is not a SEC registered. Matagal na pong umiiral ang Iglesia Katolika bago pa po naging Katoliko ang bansang Pilipinas. Matagal na pong umiiral ang simbahang Katoliko, hindi pa po Katoliko ang Pilipinas. May Roman Catholic Church na. No? Kaya kung meron man pong SEC registered na mga organization dito, yun ay dahil kailangan nating magpasakop sa gobyerno. But it doesn't mean na dahil SEC registered ang mga organizations, ang mga churches dito sa Philippines, it doesn't mean na hindi tayo true church. That's wrong. Kaya po tayo true church at kaya tayo tinawag na relihiyon dahil ang mother church natin, which is ang Vatican, hindi po yan SEC registered. Nakukuha nyo po Kaya po yung mga sekta na ngayon lang naglabasan, no, kagaya ng INC, MCGI, Born Again, Jehovah's Witness, yung mga yan, mga sekta. Matatawag nyo silang mga sekta. Hindi po sila religion. Tandaan po natin, pag sinabing true church, dapat ikaw ay may relihiyon. At ang relihiyong Kristyanismo, yan po ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church lang. Malinaw po Ikalawa, ang tunay na relihiyon, dapat meron po tayong sariling kalendaryo. No? Shout out po sa inyo, Kuya Edwings Aguilar, kay Ate De La Cruz Kim Kim, at kay Tatay Freddy Mendoza Cabardo from Manila. Shout out po sa inyo. No? Ang tunay na true church o ang tunay na relihiyon, dapat ikaw ay may sariling kalendaryo. No? Ang Islam, may Islamic calendar. Ang Hudyo, ang Judaism, mayroon din silang sariling kalendaryo. Ang Chinese, ang Buddhist, may kalendaryo din sila. Even ang Hinduism, may kalendaryo din sila. Bakit po natin kinakailangang magkaroon ng sarili nating kalendaryo? Shout out po kay Kuya Benito Minamino Esma Dormiendo, ang haba ng pangalan, from Butuan City. No? Bakit po kailangan nating magkaroon ng sariling kalendaryo para matawag tayong true church? Noon, ang Roman Catholic Church, nung hindi pa masyadong nasasakop ang Rome, no, ng ating pananampalatayang Kristyanismo, tayo ay gumagamit ng kalendaryo na Julian calendar na tinatawag. No? Julian calendar ang tinatawag ng mga pagano noon. Ngayon, dahil sa pagnanais at pagnanasa ng Iglesia Katolika ng ating simbahan na ang mga paganong ito na nasa Roma noon ay gawing Kristiyano, pinalitan ang kalendaryo na ginagamit ni Pope Gregory. Kaya po ang gamit natin ngayon ay Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar, which is the standard calendar that we are using today, yan po ay Catholic calendar. Kaya kung ang lahat po ay gumagamit ng Gregorian calendar, sila po ay nasa ilalim ng relihiyong Katoliko, Kristyanismo. No? Bakit po ba nagpagawa ng kalendaryo at bakit kailangan pang baguhin? Bakit kailangang ibahin, di ba? Shout out po Mami Mary Jane Tumang, shout out din po kay Kuya Julius Estorpe, no? Sa buong pamilya nyo sa Korea, shout out po. So bakit kinakailangan na magkaroon tayo ng sariling kalendaryo? Ang Roman Catholic Church may Julian calendar nang nag-e-exist, di ba? Shout out din po kay Tatay Joey Andrada Gutang, magandang umaga po, watching from Cavite. Kailangan po tayong gumawa ng sarili nating kalendaryo dahil ang Julian calendar, it is a pagan calendar. Para ma-convert ang mga pagano na nasa Roma during that time, no? Mga pagano yan ayan sila yung may mga festival na yung sa Pasko nila. Ayan ang ginawa ng Katoliko no? Gumawa tayo ng sarili nating tradisyon na batay din mismo sa mga alagad para patayin at gibain ang mga paganong festival nung panahon na yon, no?
Shoutout po kay Mami Levy Lorenza from Pasig City, kay Kuya Louie Nael, shoutout din po kay Kuya Axel Alejado. Shoutout po from Cebu City sa Basilica Minore del Santo kay Kuya Reynaldo Soronio. Nasa ba si Kuya? Ayun. Kay Kuya Reynaldo Soronio Ramos Jr., no? At shoutout din po kay Kuya Peyoy Sorinio. Shoutout po at magandang tanghali sa inyong lahat, no? So bakit po ngayon sa panahon po ng mga Julian, sa panahon po ng Rome, no, sa usapin tayo ng kalendaryo, dahil pagano ang Roma, diyan pinatay ang mga apostol, 'di ba? Ilan sa mga apostol ang pinatay sa Roma at ilang mga sinaunang Kristiyano sa Roma rin mismo pinatay. So, shout out po kay Kuya Julio Valiente at kay Kuya Erickson C. Lopez, no? Shout out po pati kay Kuya Louie, nasaan na si Kuya Louie? Nawala si Kuya Louie. Teka lang po. Ang dami sunod-sunod ang ating mga ano. Wait po. Ayun. Louie Nael from Sarangani. Shout out po sa inyo. Kay Mami Anyigen Intong. Shout out po. Kay Metodio Glariana. Shout out po. God bless you po. No, kay Kuya Axel Alejado, good morning. Shout out po sa inyo. So, bakit ba naging mahalaga ang kalendaryo na isa sa dapat nating gamiting basihan na tayong mga Katoliko ay true church? Bakit? Dahil unang-una, sa pamamagitan ng kalendaryong ito, kaya po lumaganap ang Kristyanismo. Wala pa pong sulpot, wala pang protestante, ang Katoliko ang siyang naghirap at gumapang para ikalat ang Kristyanismo sa bansang Roma. Pinapatay ang sinaunang Kristiyano ng Iglesia Katoliko doon para sa ating pananampalataya. At para hindi tayo masakop sa ilalim ng mga paganong ito, no, si Pope Gregory ay gumawa ng natatanging kalendaryo na tanging ang mga Kristiyano lamang ang pwedeng gumamit. Kaya po, kung ang isa sa basihan ng pagiging true church natin ay sasabihin nila nasa Bible lang, that's wrong. We have history. Meron tayong kasaysayan na dapat po ang isa sa magiging latag natin sa mga protestanteng yan, calendar. We have a Gregorian calendar at ito ay lumaganap sa buong daigdig. Kaya nga po standard calendar eh. Bakit naging standard calendar ang Gregorian calendar na binuo ng Roman Catholic Church? Dahil ang pananampalatayang Katoliko mo ay laganap sa buong daigdig. Catholic, Katoles, universal, laganap. Ganon din ang ating kalendaryo. Universal, laganap at balitang-balita sa buong daigdig. No? Malinaw po yun ha, doon tayo sa kalendaryo pa lang tayo. Dito po tayo sa pangatlong basihan kung bakit tayo ay true church na matatawag. Isa sa pinaninindigan ko bilang isang debatista ng Iglesia Katolika, the Catholic Church compiled the Holy Bible. Magmula sa opening hanggang sa closing, Roman Catholic Church ang nagbuwis ng buhay, mabuo lang ang Biblia. Kasi kung sila ang true church, kung sila ang tunay na iglesia na tatag mismo ng Diyos, bakit hindi sa kanila ipinagkatiwala ang pagkakabuo ng Biblia? Tatandaan natin, ang pagkakabuo ng Biblia, ito ay ginagabayan at kinakasihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi po ba? Nung ito ay kinompile ni Saint Jerome, no, doon sa isang kuweba, no, sa bayan ng Israel. 30 years po siya doon. Noon, pinagta-translate ang dapat i-translate. Bakit kay Saint Jerome? Bakit hindi sa INC? Bakit hindi sa MCGI? Bakit hindi sa Born Again? Wala ba silang Holy Spirit? Pero si Saint Jerome, siya ay guided by the Holy Spirit. That's why yung Holy Bible ay na-compiled.
no? Na-compiled siya. So, nung na-compiled itong Holy Bible, which is the Latin Vulgate, kung titignan po natin, ang Biblia natin ngayon, hindi po ba meron siyang front cover, may back cover siya. Libro. Libro siya, totally. Hindi po ba? Pag nagbubukas tayo ng Bible, libro siya talaga. Alam niyo po ba, meron tayong tinatawag na Codex Vaticanus. What is Codex Vaticanus? Pag sinabing Codex Vaticanus, sa simbahang Katolika po nagsimula ang itsura ng aklat. Ang table of contents, ang pages, ang front page, ang back page, ang libro mismo na itsura ngayon sa Roman Catholic Church po yan unang nagsimula. At ang unang gumamit ng itsura ng aklat, walang iba kundi ang ating Bible. No? Kaya po, 'di ba, kung makikita po ninyo ang Quran ng Islam, hindi po ba ang Quran ba ng Islam, paano ba nila binuo yan? Bumagsak sa langit, sinalo libro? Hindi po. Ang format ng Quran, na which is yung gamit nilang aklat ngayon din sa pananampalataya ng Muslim, yan po ay kinuha nila sa ideya ng Bible. Kahit ang mga textbooks, ang mga aklat ninyo sa school, yung mga format ng notebook ninyo, Catholic Church po ang may gawa niyan. Kung sila ang true church na nagsasabi itong mga sulpot na Kristiyanong ito, bakit wala silang sariling compiled Bible? Hindi po ba? Doon po tayo sa translation. Shout out po sa inyo, Kuya Dine Jonko, kay Kuya Wilwin Cabantog, kay Kuya Jomel Baloria, shout out po, kay Kuya Pamphilo Bete, shout out, no? Kay Mami Edeline Kabagbag, shout out po sa inyo, no? Ngayon, dito tayo pagdating sa mga translations. Ate Yuri, shout out po, no? Sa mga translations na ginagamit ngayon, kagaya ng Lutheran Bible, which is the King James Version, ang unang-una po natin dapat itatanong sa kanila, saan nyo kinuha ang compilations ninyo? I mean, saan nyo kinuha ang translations ninyo? Saan kinuha ng mga translations na naglulutangan at naglilitawang Biblia ngayon, dyan sa mga gamit nila? Walang iba, kundi sa Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate, yan po, ay compiled ng Roman Catholic Church. So meaning to say, kung hindi na-compiled ng Roman Catholic Church ang Latin Vulgate, wala pong sulpot na sekta ngayon. Saan kayo kukuha ng ipapangaral ninyo? Hindi po ba? Gaya nga po ng tanong ko sa sa mga INC, no, 1914, kung walang Bible, saan kukuha o manghihiram si Felix Manalo ng aral na ipapangaral sa inyo? Saan? Wala silang pagkukuhaan. Wala silang pagkukuhaan. Shoutout po kay Mami Feb Fuentes, kay Kuya Joven Garcia, kay Kuya Anesito Baba Mascareñas Jr., shoutout po sa inyong lahat. No? Saan sila kukuha ng ipapangaral? Ang lahat ng ginagamit ng mga pastor ngayon ay gumagamit sila ng Bible translations. And those Bible that they are using today, kinuha nila yung translation nila sa Latin Vulgate, which is compiled by the Roman Catholic Church. So kung walang Latin Vulgate, saan kukuha ng ipapangaral yung mga gumawa ng sarili nilang translations gamit ang aklat ng Iglesia Katolika? Wala silang gagamitin. Dahil sila ay hindi true church. Bakit? Dahil sa true church nila kinuha ang kanilang pangangaral na minali-mali at binaluktot-baluktot para maraming maakay. So isa po yan sa basihan bakit po tayo ang true church. Malinaw po Okay, dun po tayo sa sunod. Pagmasdan po natin kung bakit tayo tinatawag na true church ang Roman Catholic Church. Sa pagsusuot, sa pananamit. Ang damit ng ating kaparian, obispo at santo papa, ito ay biblical. Wala po tayong mababasa na kapag nangangaral ka o ikaw ang tatayong pinakapuno ng isang iglesia, dapat naka-Amerikana at nakakurbata. Wala po tayong mababasa, pero kung titignan natin ang suot ng mga kaparian, biblical po yan. Meaning to say, no, nung wala pang protestante na sumusulpot, ang mga sinusuot ng mga kaparian ay umiiral na.
Umiiral na ito magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan dahil mababasa ang kanilang mga kasuotan mismo sa Biblia. Bakit hindi sila sumusunod sa kautusan sa Biblia kung talagang sila ang true church? Merong tama at angkop na pananamit sa isang mamumuno o sa isang saserdote. Mababasa ang pare, mababasa ang punong pare, ang saserdote at punong saserdote sa Bible. Bakit wala silang ganon? Hindi po ba? May punong si Kristo ay punong pare. Pinakapunong pare si Kristo. Bakit wala silang pinakapunong pare? Wala po ba silang Kristo? Hindi po ba malinaw po Malinaw po yung ating presentation. Now, bakit ang Catholic Church again ay true church? Napaka-basic ng mga ganyang klaseng tanong na hindi naman natin pa kailangan pang laliman ng laliman hanggang sa hindi na nila maintindihan. Isa sa matinding basihan ng Iglesia Katolika bakit tayo ay true church, doon po tayo uugnay sa mga alagad. The 12 apostles, ang kanilang katawan ay nasa ilalim ng simbahang Katoliko, na isang pagpapatunay na ang Iglesia Katolika ay pinamumugaran mismo ng mga alagad ni Kristo. Kung sila po ang tunay na iglesia, nasan ang mga labi ng 12 alagad? Kaya nga po tayong mga Katoliko ay may kakayahan ipaliwanag sa kanila magmula sa Mateo 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia hanggang sa kasalukuyang panahon dahil maging ang kanilang mga labi ay nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika. Hindi po ba? Napaka-basic lang po, di ba? At yan ay tinatawag nating apostolic succession. No? Kaya tayo may apostolic succession, no? Obvious naman po ang mga labi ng mga alagad ay nasa Iglesia Katolika. Doon pa lang common sense. Kaya wag nila tayong tinatanong kung paano tayo naging true church dahil si Pedro pa lang nakahimlay doon sa Vatican. Pumunta sila. Hindi po ba? Now, pumunta pa tayo sa isa pang paksa. Bakit ba tayo true church? True church tayo dahil ayon sa Roma 16 verse 16, magbatian kayo ng banal na halik. Etong pagbabatian ng banal na halik sa Roma, ire-relate natin ito hindi lang sa INC, kundi sa lahat ng protestante. Yung binubuo ba, yung aklat ng Roma na nasa Biblia natin ngayon, nag-e-exist na ba ang sekta nila? Di ba? Kasi nung binubuo ang Biblia, yung binubuo ang Biblia, what I am trying to say, hindi pa po nag-e-exist ang Bible, may Catholic Church na. Kasi kung walang Catholic, kung nauna ang Bible sa Catholic Church, sinong bubuo? Hindi po ba? Syempre, kung bubuo ka ng isang aklat, mauuna kang mag-exist malamang. Hindi po ba? Mauuna kang mag-exist. So, yung binubuo yung Biblia, may Roman Catholic Church na isang malaking pagpapatunay na true church tayo. No? Nag-e-exist na yung Catholic Church, kaya nga po nabuo yung Bible. So, itong binubuo yung aklat ng Roma na ito, na sinipi no, ng mga dalubhasang sinaunang Kristiyano ng Iglesia Katolika, yung nagbabatian ba ng banal na halik sa Roma 16 verse 16, nag-e-exist sila? Ang mga pastor nila nag-e-exist? Nag-e-exist na ba yung mga protestanteng to? Hindi. Bakit? Ayon sa kasaysayan, the father of Protestantism is Martin Luther, na which is former Roman Catholic Church. Tama po? Shout out po kay Jiri Galvez, no, watching from La Union. Alvin Bajan, God bless you na lang po sa inyo, no. So, ayon po sa kasaysayan, yung ama ng protestante ay si Martin Luther. At sino to si Martin Luther na to? Si Martin Luther, siya po ay dating Augustinian priest na nagrebelde at nag-aklas sa Iglesia Katolika. Kaya siya ang ama ng protestante. Ang tanong, kung ang INC, MCGI, SDA o kung ano-ano pa yung mga sekta na ito, sila ang tunay na iglesia, bakit si Martin Luther ang naging ama ng protestante? Dapat sila.
Hindi po ba? And to think, take note, yung unang protestante pang na to ay Roman Catholic Church. So meaning to say, nung hindi pa nag-aaklas o nagre-rebelde si Martin Luther, walang sulpot. Malinaw po, di ba? Sabi sa kasaysayan, hindi nyo pwedeng baliin, ang ama ng protestante, ang unang taong nagrebelde sa Iglesia Katolika, walang iba, si Martin Luther. Now, kung si Martin Luther ang ama ng protestante at siya ang unang nagrebelde sa doktrina ng simbahan, bakit? No? Bakit hindi kayo na mga protestante kayo? No? Si Martin Luther, kung titignan natin at aaralin natin, yung panahon na hindi pa siya nagre-rebelde, walang sulpot. Kasi wala pang ama ng protestante. Nagkaroon na lang tayo nung nagrebelde siya. Doon nagkaroon ng sulpot. Pero nung hindi pa siya nagre-rebelde, wala pong sulpot. Tama po ba? Hi Kuya Junel Bulala. Hi po Kuya Tatay Rolando Simangan. God bless you po Mami Miraflor Jimenez Casino. Kay Kuya Ruben Gambe, God bless you po. No? Kay Kuya Ernie Perry, God bless you po sa inyo, no? So, yung mga panahon na yon na hindi nagre-rebelde, no? Si Martin Luther, dahil siya'y Katoliko pa, during that time, wala pong sulpot. Kasaysayan na po yan. Idilat po natin yung mga mata natin, mga protestante. Gumising kayo, no? Hindi pa nagtatatag si Martin Luther ng sarili niyang sekta. Katoliko po yun, si Martin Luther. Kaya wala pong sulpot sa panahon po nung binubuo ang Bible. Dahil lang po kay Martin Luther. Hanggang sa nagkanya-kanya kayo ng sarili ninyong translation, bumuo kayo ng mga sekta ninyo, pinagkukuha ninyo ang pangalan ninyo sa Bible at sasabihin ninyo, kami yan. Kami yung tinutukoy dyan. Sasabihin ninyo, kayo ang tinutukoy sa sitas. No? Kami yan, kami yung nandiyan sa sitas, sabi dito kami yan. Pero hindi naman kayo ang bumuo. Hindi po ba? Pwede po ba yung ganon? Yung sekta ko yung nasa sitas pero hindi naman kami ang nag-compiled. Parang malabo naman po yata yung ganon, hindi po ba? So paano sila magiging true church? 'Di ba? Kagaya ng INC 1914. Ang INC 1914 nag-exist 1914. Saan kayo kumuha ng pangangaral ninyo? Sa Bible. Saan nyo kinuha yung pangalan ninyo? Sa Bible. 1914 nag-exist na ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Imposible naman na unang kay Felix Manalo. Hindi ba? Imposible naman na yung nagtatag si Felix Manalo hindi pa nag-e-exist sa salitang Iglesia ni Cristo. Meron na. So ang tanong doon, noong 1914, saan mo kinuha yung pangalan ninyo? Sa Bible. Bakit? Kasi nag-e-exist na. Ganun lang po yun ka-basic. Hindi po natin kinakailangan maging malalim at latagan sila bombahin ng sitas. History pa lang po tayo dyan. No? Sa history pa lang. So dito naman po tayo sa isa pa po na ilalatag ko na bakit tayo ang true church, tayo ang tunay na tatag ni Kristo. Kung napapansin po ninyo, ang Iglesia Katolika ay mayaman sa kasaysayan. Nasa atin po ang pako ni Jesus. Ang kanyang pinagpakuan, nasa sa atin din, yung kahoy, no? Ang tinirahan ng Holy Family, nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika. Ang tinirahan at ginamit na lugar kung saan nangangaral at nagkakatipon-tipon ng mga alagad, nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika. No? Ganon din po kung saan sila pinatay, lalo na ang mga bangkay. No? Nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika. Sabi ni Alvin Bajan, may Kristiyano ba noon o wala pa? Okay, dito tayo sa salitang Kristiyano. Ayon sa pag-aaral ko, patungkol sa kasaysayan ng Christianity, sa panahon ng mga apostol, hindi sila matatawag na Kristiyano. Hindi po, kasi nung panahon po ng mga alagad, ang tawag lang sa kanila, I am the way. Hindi nila alam hindi nila naabutan yung katawagang Kristiyano talaga. I am the way. Ang goal ng mga alagad doon at ng mga sinaunang Kristiyano, ikalat nila ang mabuting balita. Ganon lang sila. Walang nagsabi sa kanila na uy, si Apostol Pedro nagsabi Kristiyano, may mababasa? Hindi ba? Wala. Wala pong mababasa na nagsabi si San Pablo, Kristiyano ako? Wala. I am the way. Pero bakit po ba tayo nagkaroon ng salitang Kristiyano? Ang salitang Kristiyano at ang relihiyong Kristyanismo, ito ay nagsimula kay San Ignacio.
Kaya malaki po ang utang na loob nyo dyan. No? So bakit natin, tayong mga Kristiyano, sinasabi natin na ang mga panahon ng mga apostol ay mga Kristiyano na rin sila? Bakit po? Dahil po yan sa authority. 'Di ba? Ano ang sabi? Pedro, ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. At talian mo sa lupa ay tatalian mo sa langit. So meaning to say, diyan papasok yung apostolic succession, yung pagpapasa-pasa ng mga authority na kung saan kay Pedro ito unang ibinigay. No? Shout out din po kay Kuya Marin de Horas. No, ngayon, opo, Kuya Rola, yung sa Book of Acts yan po yung kay San Ignacio po yata yung sinasabi nyo na tinawag silang mga Kristiyano. Pero nung mga panahon kasi na yan kay San Ignacio, patay na yung mga apostol, no? Si San Pedro patay na dyan. So hindi nila naabutan yung ganyang klaseng katawagan. So itong salitang pagiging Kristiyano natin, ito ay nagsimula po talaga kay San Ignacio. Now, ang sabi ninyo na ang Roman Catholic Church is not a true church. 'Di ba? Hindi kami true church, hindi kayo true church mga Katoliko. Bakit? Founder kayo ni Ignacio. Siya ang nagbigay sa inyo ng Katolikong pangalan. Hindi kayo true church, sinungaling kayo, no? Shoutout po kay Kuya Gilbert P. Poblite. Shoutout po. Ngayon, meron akong ilalatag sa inyo na isang napakaklarong statement. Si San Ignacio ay nagbigay ng natatangi at kakaibang pangalan sa Iglesia Katolika, which is yung Catholic, no? Siya po ang nagbigay niyan sa atin dahil tayo ay universal at laganap yung ating pananampalataya. Pero kung aaralin po nating maigi, bakit ba nagbigay si San Ignacio ng pangalan? Hindi po ba? Kapag nagbigay ka ng pangalan, meaning to say, ang church natin ay walang pangalan. Ano ang sabi sa Matthew 16 verse 18? Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades kahit kailanmay ay hindi makakapanaig laban dito. Wala siyang binanggit na pangalan doon, na iglesia na pangalan na kanyang dapat itatag. Tama po? Sa Matthew 16 verse 18, wala po tayong mababasa na sinabi ni Kristo, ang pangalan ng iglesia ko ay Catholic Church. Ang pangalan ng iglesia ko ay Iglesia ni Cristo. Ang pangalan ng iglesia ko ay MCGI. Born again ang pangalan ng iglesia ko. Wala. Kaya nung panahon, yung mga panahon na sila San Pedro, no, yung mga apostol ay nagkakalat ng mabuting balita, no, pinapalaganap yung aral, wala pong pangalan ang aming simbahan. Kaya si San Ignacio, pinangalan ng itong Catholic o Catoles. Bakit? Hindi ito dahil sinasabing standard name na ito yung pangalan na tatag ni Kristo, Catholic. No. Ito ay binase sa pananampalataya ng mga nasasakupan ng Iglesia ni Kristo mismo. At ang Iglesia ni Kristo, yung mga kaanib doon, laganap. So bakit nga ba Catholic yung naisip ni San Ignacio na ipangalan sa ating simbahan? Marami namang pwedeng ipangalan, hindi po ba? So bakit po ba Catholic? Shoutout muna tayo, Mami Annalisa Abelga, shoutout po. Kay Kuya Ramil Requillo, shoutout po sa inyo. Kanino pa ba? Yan, shoutout po sa inyo, masyadong mabilis. Ayan, no? Shoutout po sa inyo lahat. So, bakit nga ba Catholic, no? Kung kayo ay mga Katoliko, minsan mapapaisip kayo bakit ba Catholic? Ang daming pwedeng ipangalan na iglesia sa simbahan, pero bakit Catholic? Ang salitang Catholic, laganap o universal, ito ay hindi lang lamang basta inimbento. Bakit inimbento yung terminology na ginamit kay San Ignacio? Dahil nagbigay siya ng pangalan sa isang iglesia na walang pangalan. Kumbaga, halimbawa, ikaw na isinilang at pinanganak ka na wala ka namang pangalan at binigyan ka ng pangalan, you invented that name. Inimbento mo yung pangalan kasi wala nga naman talagang dapat pangalan, di ba? So, dahil gusto ni San Ignacio magkaroon ng pangalan ng iglesia na tatag ni Kristo, bakit? Dahil nung panahon, no, ng panahon ng mga sinaunang Kristiyano, nung pakunti-kunti nangangaral ang mga sinaunang Kristiyano para bigyan ng detalye kung ano ang turo ni Kristo, no, gamit ang, take note, wala pa pong Bible. Ha? Hindi pa buo ang Bible, mga ha?
Yung mga panahon nangangaral ng mga alagad, wala po silang Bible. Correction ko lang po. Hi po, shout out po. Timbal Oni Bahian, shout out po. Kay Mami Jermeline Honasan Balahadia, shout out po. No? Walang Bible. Panahon ng apostol, anong gamit nilang pangangaral? Bible? Ay, walang Bible. Ang gamit na pangangaral ng mga alagad ay unang-una yung tinatawag na Tanak. No, Tanak, yung iba Septuagint, yung iba Torah, no? Yun yung aklat ni Moises, yun yung gamit nila. Pero paano na i-deliver? No, paano nagkaroon ng pagtuturo ang mga alagad na inugnay ngayon sa New Testament wala pang bagong tipan nun? Oh, 'di ba? Wala pang bagong tipan. Panahon ng mga alagad may New Testament na? Wala pa, di kayo sure, wala pa. Ang ginamit na pangangaral ng mga apostol nung panahon na yon nang hindi pa nako-compiled ang Latin Vulgate o yung Bible na gamit natin ngayon, gumagamit sila ng traditions. Kaya po may tradisyon ang simbahang Katolika. At dahil sa mga tradisyon ng Iglesia Katolika, namatay ang mga paganong tradisyon. Hindi mako-convert ang maraming bansa para sila ay maging Kristiyano kung hindi gagamitin ng Iglesia Katolika ang tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya nga po sinasabi ninyo bakit saan mababasa yung ganito? Saan mababasa yung ganyan? Bakit kayo may prosesyon, meron kayong anik-anik na ganito? Dahil wala pa pong Bible, may tradisyon na kami. Kung babasahin natin ang buong ang New Testament, wala pong sinabi si Kristo na isulat ninyo ang pagtuturo ko. At gumawa kayo ng New Testament. Kasi ang mababasa sa Bible, 'di ba sa Old Testament, wag mong dadagdagan. Wag mong dadagdagan ni babawasan ang aking salita. Old Testament yon. So, giniba ni Kristo dahil may New Testament. Paano yung New Testament ngayon? Hindi ba? Malinaw sa Old Testament, wag mong dadagdagan ni babawasan ang aking salita. Pero meron tayong New Testament. So, mali agad ang New Testament yan. Kayo mga Protestant, butas kayo agad. May New Testament tayo, wag nga daw dadagdagan o babawasan. Saan ba nakuha yung mga ganong lathala ng mga alagad patungkol doon sa nakasulat sa New Testament? Ang iba po doon sa tradisyon. Ipinapaliwanag ng mga sinaunang Kristiyano ang aral at turo ni Kristo sa pamamagitan din po ng tradisyon. Kaya po may mababasa tayo sa Biblia na may mga tradisyon na hindi na rin siya nabanggit. No? Hindi na siya nabanggit kasi kung isusulat ang lahat ng sinabi ni Kristo, kulang po. Kulang pa kung ilang libro pa ang kailangan. No? So lalagyan po natin ng common sense. No? Pag sinabing may mga ibang tradisyon, ito ay nagmula sa mga sinaunang Kristiyano. Saan po ba nagsimula ang mga prosesyon namin? Ang prosesyon namin ay nagsimula sa Judaism. Tatandaan po ninyo, ang kabanantipan ay pinoprosesyon. Hudyo ang mga alagad, they are Jews. Malamang yung adoption. Ang Judaism ay kay God the Father at tayong mga Kristiyano, meron tayong bugtong na anak. Yung adoption ng traditions sa Judaism ay na-adapt ng mga alagad na siyang in-apply dito sa Kristyanismong relihiyon. At ang nagpasimula ng mga ganitong klaseng tradisyon, ito ay pinasimulan ni San Pablo. Kaya nga po si San Pablo ang may pinakamaraming sinulat sa Biblia, hindi po ba? Dahil si San Pablo ang siyang naglinaw at talagang gumawa ng maraming mga aklat, no, na ito ang turo ni Kristo. 'Di ba? Tradisyon. 'Di ba meron pong tradisyon sa Bible? Kasi kung kayo hindi kayo naniniwala sa mga tradisyon, sasabihin po ba ninyo yung pagkatay ng mga guya, yung pag-aalay ng mga guya, mali? Tradisyon po yon ng Judaism. Ang tradisyon ng Roman Catholic Church, imbis na magkatay kami ng kambing, meron kaming Eucharist. Diba? Meron kaming Eucharist. Ang Eucharist namin ay katulad ng sa Judaism, sa kanila nga lang ay tupa o kambing, sa atin naman, ostya. Lamb of God, who take away the sins of the world.
'Di ba? Noon, ang pagtanggal o ang paglilinis ng kasalanan mo ay kailangan mo mag-alay ng hayop, matabang guya, matabang tupa, susunugin mo at alay mo ito sa Diyos. Ngayon, body of Christ, Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Tradition po yan. At paano yan naging traditions? Last Supper, huling hapunan, banal na hapunan ni Hesukristo. Hindi po ba? Ang banal na hapunan ba ni Kristo, mababasa mo sa Old Testament? Wala namang sinabi si Kristo, isulat nyo ang New Testament. San kinuha ng New Testament ang banal na hapunan? Traditions po yan. Yan ang naging tradisyon ni Kristo kung paano niya ipapakita na kayong mga Kristiyano, ganito kayo dapat sumamba. Di po ba? Malinaw. Kaya napakahalaga po ng tradisyon. Hindi na po tayo masyadong sisitas, no? Para mas maliwanag, no? Kasi mas nahihirapan yung iba kapag sisitas-sitas. Ang hirap mag-memorize ng mga verses. So andun na tayo ngayon sa tawag ito sa Ostia, no? So ngayon, bakit nga ba ang Iglesia Katolika nasa Roma? Ang Mateo 16 verse 18 sa Jerusalem siya kinausap. Hindi ba? Bakit kayo napunta ng Roma? Jerusalem kinausap si Pedro, doon nga sa ibabaw daw ng bato na yun eh. Doon itatayo ang iglesia, tapos tinayo nyo sa Roma. Yan ang isa sa paboritong sabihin, no, ng mga protestante. Okay, bakit ba tayo napunta nga naman ng Roma? Mababasa po ayon sa banal na kasulatan sa New Testament na kinausap ni Kristo, no, si San Pablo, no, anong sabi niya? Kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. At mababasa sa aklat ng Roma na ito ay matatawag na bayang nagkakabunga. So yung pumasok ang mga alagad sa bayan ng Roma, na-convert ba agad? Na-convert ba agad ang Rome? No. Nung pumasok ang mga sinaunang Kristiyano sa Roma, pagan po yan. Kaya kung titignan ninyo, may mga gargoyle na sinasabi ninyo, demonyo kami. Kasi may mga demonyo doon. Talagang preserve po yan ng Roman Catholic Church. Ang Vatican, na which is ang Rome na may nakikita kayong mga demonyo, yan po ay dating gusali ng mga pagano. Dahil sa pagmamahal ng simbahang Katolika sa kasaysayan at para ipamukha sa inyo, para ipamukha sa inyo na ang dating paganong lugar ay naging Kristiyanong lugar na kinatitirikan mismo ng Iglesia Katolika, yan ay isa sa malaking halimbawa. Kaya yung mga demonyong nakikita nyo, yung mga gargoyle o yung may mga design na parang pang Antichrist, no? Yang mga yan, na mga larawan na yan, panahon po yan ng mga pagano. At ipinapakita lang po ng aming simbahan, panahon pa ng pagano, hindi pa masyadong nag-e-exist o hindi pa malaki masyado ang Kristyanismo sa ilalim ng Iglesia Katolika, na convert po. Diba? Na-convert ang Rome, at which is si Constantine na isa sa mga pagano. Imagine ninyo paano yan na-convert. Pumapatay yan si Constantine nang hindi niya kapanalig, pero naging Kristiyano. At ang paglaganap po ng Christianity o ng Roman Catholic Church, nagsimula yang lumaganap at dumami ng dumami dahil kay Constantine. Yan po yung totoo dyan. Dahil si Constantine ay mananakop, ang ginawa ni Constantine nung na-convert ang Rome into Catholic, yung mga sinasakop niyang bansa, na which is mga paganong bansa, kasama na ang Germany dyan. Yan, yung mga ano pa ba yung mga nasakop niyang, marami siyang nasakop na bansa na mga pagan, no, na may mga festival sila, na naging plataforma ni Constantine na pag nasakop kita, Kristiyano ka. Kaya pakunti-kunti, yung mga nasasakop na bansa ni Constantine ay naging Kristiyano. At nung unti-unti nang lumalaganap ang Kristyanismo, doon na ipinasok ng Pope Gregory ang pagbabago ng kalendaryo. No? Kasi noon po, hindi ka maaaring makitaan ng mga larawan. Actually, yung sinasabi ninyo na sinasamba namin yung Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng rebulto, that's wrong.
Bakit po ba tayo nagkaroon ng rebulto? Ang Iglesia Katolika ay nagkaroon ng rebulto dahil isa po ito sa ginamit ng Simbahang Katolika para puksain ang mga pagano. No? Paano po nila pinuksa? Kung titignan po natin ang mga pagano sa panahon ng Roma, no, ng paganong Roma noon, marami silang mga rebulto. Marami silang mga rebulto. Kaya ang ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano, sila ay magtatago sa kuweba. Ngayon, gumuguhit sila ng mga muka. Actually, hindi yan rebulto. Drawing pa lang po. No? Drawing. Ngayon, gumuguhit sila ng mga muka ng mga sinaunang Kristiyano, kagaya ng mukha ni Maria, di ba? Si Saint Luke. Bakit sila gumuguhit sa mga yungib na kanilang pinagtataguan? Dahil dun sila nag-aaral. Siyempre, maaari sa panahon na yon, merong nagtatanong, ano ba ang tsura ni Mama Mary? Ano ba yung tsura ni Maria? Ang gagawin ngayon, para ma-describe nila yung itsura ng nanay ni Jesus, iguguhit. Hindi mo naman pwedeng malaman yung itsura, i-describe ko sa salita. Hindi ba? Kaya nagkaroon ng mga pagguguhit sa loob ng mga kuweba na which is ang tawag doon ay katakomba. No? Katakomba. At nung lumawig, no, at kumalat ang Kristyanismo sa ilalim ni Constantine at nagkaroon ng tapang ang Kristyanismo, no, na ilantad na ang ating faith. Kasi yari sila kay Constantine, tong mga pagano, pag lumaban sila sa atin. Doon nila pinagawan ng mga rebulto ang mga sinaunang Kristiyano. Para saan? Para kalimutan, patayin at basagin ang mga paganong rebulto. Kaya yung mga paganong rebulto noon na lumaganap sa panahon ng bayan ng Roma, nung pagano pa ito ay kanilang binasag. At ang ipinalit ay yung mga dambana ng mga sinaunang Kristiyanong banal. Hindi po talaga yan sinasamba. Yan po ay isa sa ginamit ng Iglesia Katolika para patayin ang paniniwalang pagano. Yun po ang tunay na na istorya. No, ngayon, yung unti-unti na pong namamatay, no, yung mga pagano, no, kung titignan natin ang calendar natin, ang months and even the days, yan po ay pagan. Kinuha po yan sa pagan, mix yan eh. Bakit po? 'Di ba, Sunday, sabi nila sun, Monday moon, Tuesday Neptune, ayun ang sinasabi nila, no? Bakit hindi binago ng Iglesia Katolika ang mga araw? At ang binago lang nila ay yung days. Kumbaga hindi binago yung mga weekends, no, yung mga weeks, no, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kaya po hindi binago ang buwan, maging ang mga weeks, dahil kabisado na yan ng mga sinaunang pagano. Mahihirapan po kasi ang mga sinaunang pagano na mag-adapt at mag-convert para maging Kristiyano dahil bago to sa kanilang panlasa. Kaya ang ginawa ni Pope Gregory para madaling ma-adapt ng mga pagano ang Christian way, no, ang Kristiyanong pamamaraan natin, dahil babaguhin mo yung kultura eh. Babaguhin mo mismo yung kabuuan ng isang bansa. Ginawa nila, hindi nila binago ang weekends at yung buwan. Pero kung titignan ninyo sa bawat araw ng ating kalendaryo, meron niyang mga kapistahan. 'Di ba? May mga araw ng mga santo yan sa mga araw natin. 'Yun ay pagpapakita sa mga pagano naman na ayaw kayong pahirapan ng Iglesia Katolika. Na sige, gagamitin natin tong mga aral na to, pero yung bawat araw na lilipas, ang ipagdidiwang natin dyan ay yung mga kapistahan ng mga sinaunang Kristiyano. No? So kayo pala ay galing sa pagano. Well, Vincent Albia, ang Roman Catholic Church ay hindi galing sa pagano. Ang Roman Catholic Church ay produkto ng Judaism. Ang Judaism, ito ay nasa ilalim ng batas ni Moises. Yung pumasok ang Roman Catholic Church sa Roma upang gawin itong Kristiyano, pagano na sila. Kasi noon pa naman may pagano eh, 'di ba? Ultimo sa Old Testament, 'di ba, sumasamba kay Baal? Pagano 'yon. Hindi po ba? Sumasamba kay Zeus, kay Athena. Maraming Diyos-Diyosa na mababasa sa Old Testament which is pagan.
Kaya yung Christianity ay namomold, no? Unti-unti siyang namomold. Nung pumasok ang Katoliko sa bayan ng Roma, pagano ang nagahari doon. Kaya hindi po pagano ang pinagmulan ng Roman Catholic Church. Kami po ay galing sa relihiyon ng Judaism. Dahil ang mga alagad ay nasa ilalim po ng Judaism. No? Wala pa po naman kasing yung panahon ng Judaism, sa panahon nila Juan Bautista, hindi pa po nagsasabi si Kristo na ako ang Diyos. Wala pa pong paglalantad, wala pang paglalahad ng tunay na propesiya. Hindi po ba? Kasi hindi pa naman nagaganap yung mga panahon na yun, buhay pa si Kristo. Naganap lang naman ang lahat nung pinako na si Kristo sa krus at namatay. Pero nung mga panahon na si Kristo ay buhay pa, no, wala pa pong Kristiyano noon. Lahat po even the 12 apostles, si Mary Magdalene, mga Judaism. Yung iba, sabi, si San Pablo yata, Pharisee, no? Pariseo siya. So, nung pumasok po ang Roman Catholic Church o yung Katoliko doon sa bansang Roma, pagano po yung bansang yon? Kaya ang ginawa po ng Katoliko, kinonvert ang Vatican na ngayon, Vatican ngayon, na maging Kristiyano. Kaya po lumaganap. Kaya po ang tunay na nagtatag ng relihiyong Kristyanismo, wala pong iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya po kami true church. Sa usapin po ng Christianity, ang true church po talaga dyan is Roman Catholic Church. Kahit tanungin po ninyo ang mga Buddhist, Hinduism, ang Judaism, no, tanungin nyo rin po lalo na ang mga Muslim. Ang tinuturing nilang tunay na Kristiyano, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Bakit? Dahil ang mga Islam at ang Roman Catholic Church, pareho po kaming may tradisyon. No? Ang mga Protestante na walang sinaunang Kristiyano, peke po kayo. Kasi malalaman mo na true church kayo kung meron kayong sinaunang Kristiyano. Doon kayo syempre kukuha ng hugot. Hindi ba? Doon nyo i-connect yung kinaaaniban mo ngayon sa noon na sumibol ang inyong sekta. Kaming mga Kristiyano, kaming mga Katolikong Kristiyano, meron kaming sinaunang Kristiyano. Pwede namin silang i-connect magmula pa sa mga sinaunang siglo. Kahit po ang mga history, ang world history, magpapatunay po yan. No? Kaya meron kaming kakayahan, kaming mga Katoliko, na i-connect yan. Kasi dun pa lang po sa sinaunang Kristiyano, lalamunin na kayo ng buo. Hindi po ba? Sana po malinaw Okay. Dito ngayon tayo sa bansang Pilipinas. Tumalon tayo sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, ang liit-liit na bansa pero na pinamumugaran tayo ng mga kulto, no? Nakakaloka. No, yung isa nagkatawang tao ang Holy Spirit daw, no? Ang lolo mo, matanda na, naging Holy Spirit pa. So pinamumugaran tayo ng kung ano-anong paniniwala, kung ano-anong mga pinagtatag dito sa Pilipinas, ang liit-liit na bansa, ang daming sulpot. Diyos ko. Sige. Dito po sa Pilipinas, nung ibago ito sa Kupi ni Magellan, ang mga relihiyon na nandito yung mga pintados na tinatawag. Yan yung relihiyon na kinaaniba ni Lapu-Lapu, no? Sila yung mga pagano. No? Mga pagano, kaya nga po nagdigma yan si Magellan at saka si Lapu-Lapu. Ano po ba ang isa sa dahilan ng kanilang naging digmaan? Yun ay dahil sa relihiyon. Ayaw ni Lapu-Lapu na makonvert ang kanyang bayan na maging Kristiyano. Kaya dahil sa pagpipilit ni Magellan na isiksik, no, sa bayan ni Lapu-Lapu na dapat ito gawing Kristiyano, sila ay naglaban. At namatay si Magellan. Pero bago po namatay si Magellan, marami na pong bayan dito sa Pilipinas ang nasakop ng relihiyong Kristyanismo. May mga pari nang nagmimisa. No, 1521 ata, no, sa pagkakatanda ko. So, dito pa lang sa Pilipinas, kung ating aaralin, lalo na yung mga sektang tinatag sa Pilipinas, doon po tayo sa timeline. INC 1914, ilang taon pa lang kayo? MCGI, ilang taon kayo sa Pilipinas? 502. Ang Katoliko sa Pilipinas, 502. Take note, Pilipinas pa lang yan, wala pa po tayo sa Vatican.
502 po. At kung babasahin natin ang mga standard references, almost 2,000 years na po ang Roman Catholic Church. And only the Catholic Church, no, ang may kakayahang mag-ugnay sa panahon mismo ni Kristo. Tayo lang po. Sa Pilipinas na lang, gising mga protestante, gising. Yung mga, umaanib sa mga tatag sa Pilipinas, gising po tayo. Wala pong sinugo sa panahon ni Kristo na Pilipino. Hindi po marunong magtagalog ang mga apostol. Ang sinugo, ang huling... Ayan, pasensya na po kayo mga kapanalig, sobrang hina ng signal po talaga dito. Kaya bigla akong napuputol, no? At mahalaga po na mapag-usapan natin yung true church naman dito sa Pilipinas, no? Kung sino ba ang true church, no? O ano ang tunay na iglesia sa bansang Pilipinas, no? Mahalaga po na malaman to ng bawat Pilipino, ng bawat kabataan, ng bawat LGBTQ, no? Yung mga Katoliko na hindi nag-aaral, tamad mag-aral, ayaw mag-aral, yung mga Katoliko na nabulag ng ibang sekta, napakahalaga po ng presentations natin ngayong part 2 ng True Church dahil patutungkulan ko dito yung Iglesia Katolika dito sa Pilipinas, no? Mahalaga po yan para sa atin, para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. Napapansin ninyo no, hindi ako masyadong sumisitas. Bakit ba ako hindi sumisitas? Dahil ba hindi ko alam? Alam ko naman po kung paano ko ilalatag yung mga sitas pagdating sa aral ng ating simbahan. Pero mas gusto ko munang kunin ang puso ng bawat Katoliko kung bakit ang Iglesia Katolika ay dapat nating mahalin. Ano ang kasaysayan ng Iglesia Katolika? Ano ang naiambag niya dito sa bansang Pilipinas? At bakit ba true church? No? Bakit true church ang Iglesia Katolika sa Pilipinas? Marami pong mga defender ngayon na mga Katoliko na inaatake ng iba't ibang mga protestante. At ito ay isa sa gagawin kong daan, no, para sa mga Katoliko, sa mga bagong Katoliko, sa mga bagong nagsasaliksik pa lang ng mga Katoliko, kabataan man o hindi, para magkaroon kayo ng idea. Paano tayo sasalag? Paano tayo lalaban sa mga heretikong aral na to? Napakahalaga po na malaman natin ano po ba ang true church, lalo na't ngayon ay mahal na araw. Bakit nila kailangang umalis sa sektang kinaaniban nila at bakit kailangan nilang bumalik sa tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, no, dun sa naputol. So kanina, inihayag ko po sa inyo ang true church o kasaysayan ng ating simbahan, no, pagdating doon sa panahon nung nasa Roma, no, bayan ng Roma, at kung paano tumakbo, no, yung kasaysayan ng ating simbahan. Pupunta naman tayo dito sa Pilipinas. Paano ba tumakbo ang kasaysayan ng Iglesia Katolika dito sa Pilipinas at paano nating nasasabi na ang Iglesia Katolika na ngayon ay nasa Pilipinas, yan ay tunay na tatag ni Kristo? No? Kasi alam nyo naman po ang mga Protestant mahilig mag-twist. No, magpapatong-patong sila dyan sa mga sitas-sitas, iaadom, puputulin, dun lang iikot, pero hindi binasa yung taas at yung baba. Para lang masabi na kami yun, puputulin, yung sitas, eto po yung sinasabi, no? Shout out po kay Kuya Mark Torillo, kay Kuya Clive Sanchez, kay Mami Luana Peng, at kay Mami Liz Beta S. Onyate. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Maganda po yung ating magiging usapin ngayon. So bakit nga ba true church ang Roman Catholic Church dito sa bansang Pilipinas? Unang-una, bago po marating ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas, history to ha, bago po makarating si Magellan sa bansang Pilipinas, ang bansang Pilipinas po paano ko ba sasabihin? Ang bansang Pilipinas po, ito po ay bansang pagano, 2,000 taon na ang nakakaraan. So, nung pumasok pala, no, so yung pumasok si Magellan dito sa Pilipinas, 2,000 years na pong pagano ang bansang Pilipinas. Ayon po yon sa nabasa ko, no, sa history. Kaya nga po, hindi naging madali sa mga Espanyol na
na i-convert ang bansa natin. Actually, yung mga nakakalaban ng mga Espanyol noon, sila yung mga sinaunang paganong Pilipino, kaya nga meron tayong pamahiin na until now yun ay na-adapt natin sa mga sinaunang Pilipino. Pamahiin, di ba? Yung mga hula, yung mga barang, kulam, sa mga pagano yan So nung pumasok dito ang mga Espanyol, bit ang pananampalatayang Kristyanismo, wala pong Kristiyano dito, Katoliko lang. Yun pa lang po ang unang-unang depensa ko. Wala pong sulpot sa Pilipinas na Kristiyano. Katoliko pa lang po ang nandito sa Pilipinas na Kristiyano. Kaya hindi po sila pwedeng maging true church dito sa bansang Pilipinas. Dahil sa panahon po ni Magellan, wala pong INC 1914. Sa panahon po ni Lapu-Lapu, wala pong MCGI sa Pilipinas. Ang nandito pa lang sa bansang Pilipinas ay yung mga pagano. Sa pagkakaalam ko, nadayo na rin dito ang mga Chekwa. May mga Chinese na din dito noon. Pero kung pagbabasihan natin ang relihiyon, pagdating sa usapin ng pananampalatayang Kristyanismo, Roman Catholic Church po, Kristyanismo ng Romano Katoliko ang unang tumapak sa lupa ng Pilipinas para gawing Kristiyanong bansa, ang ating bansa. Ngayon, marami pong naging ambag ang mga Espanyol na minamata-mata at minamaliit na mga Protestanteng ito. Sinasabi nila na si Magellan daw ang nagdala ng kulto sa Pilipinas, ang mga Espanyol ang nagdala ng salot sa Pilipinas, no? Ayun ang sinasabi nila. Ito naman po ang sasabihin ko sa inyo. Nung sinakop ng mga Espanyol, bit ang Kristyanismo, no, dito sa ating bansa, tayo po ay sinakop ng Espanyol ng mahigit 300 taon. 300 years po tayo. At sa loob ng 300 years na yan, ang mga Espanyol na sumakop sa bansang Pilipinas, marami silang itinuro sa atin sa tamang pamamaraan na dapat nating gawin, no? Unang-una, ano ba ito? Ang mga Espanyol po ang nagdala ng tamang paglilibing sa mga yumao. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas, ang mga tao noon ay inililibing sa mga banga at wala po tayong formal na libingan. Basta't iuupo ka doon, may ilalagay sa'yo para hindi ka mabulok o yung iba para madali kang mabulok, nandudun ka sa banga, punong-puno ka ng mga alahas. No, ganun po. Kaya nga po dito sa Pilipinas, ang nagpakilala ng sementeryo dito, Catholic Church. Kaya nga po 'di ba kung papansinin ninyo, kahit sa panahon pa nila Magellan, meron po ba ritong INC cemetery? May born again cemetery po ba? May MCGI cemetery sa Pilipinas? Wala po. Ang Espanyol po ang nagbigay sa atin ng formal na libingan. Ngayon, dito sa INC 1940, nagkakaroon tayo ng question, di ba? Yung iba, ang sinasabi, bago daw pumanaw si kapatid na Felix Manalo, siya ay naging Katoliko. Hindi po ba? Yung iba naman ang sinasabi, nagkumpisal si Felix Manalo bago mamatay at siya ay naging Katoliko. Bakit po naging ganon ang pamantayan ng ibang tao? Kasi po sa panahon po, nung tayo ay sinakop ng mga Espanyol, hindi ka po pwedeng ilibing sa sementeryo ng Katoliko pag hindi ka po Katoliko. Ganun po yung batas. No, kung pag-uusapan natin ang batas, which is wala pang sulpot. Kung hindi ka Katoliko, hindi ka ililibing sa sementeryo ng Katoliko. Kasi iba po ang batas ng mga Espanyol. Iba. Ang sinasabi nila, dahil may lumabas yata na teleserye, no, yung kay Barbie Fortesa, di ko alam kung anong title nun, lumabas daw yon at pinakita ang mga iba't ibang ugali ng mga praile. Lilinawin ko po sa inyo para maging madali ang pagpapaliwanag ko sa True Church sa Pilipinas. Ang mga praile, sa panahon ng mga Espanyol, nung tayo ay sinakop nila Magellan, magkakaiba po sila ng ugali. Totoo po yan. May mga masasamang praile noon. No? Pero hindi lahat masama. Tandaan po natin may gomburza. May gomburza po, wag tayo puro sa negative. Pangalawa, ang mga masasamang praile noon ay yung mga praile ng Espanyol, hindi po ng mga Pilipino. Dahil dayuhan sila. Iba ang mga ugali ng mga lahi. Hindi po ba? So,
yung gobyerno kasi ng Espanya, sila ay may mataas na batas pagdating sa simbahan. Kung aaralin po natin ang gobyerno ng Espanya pagdating sa usapin ng Inquisition, no, pinapatay ng bansa o ng gobyernong Espanyol ang mga tumutulig sa simbahang Katolika. Hindi dahil utos to ng simbahang Katolika, kundi ito ay dahil sa batas ng kanilang gobyerno. Kaya fake news po yung sinasabi ninyo na nagpapatay ang Pope, nagpapatay ang mga pari ng ganito, ng mga tao. That's wrong. Ang Inquisition ay naganap sa Espanya na inilalatag ng mga MCGI na tinatawag na banal na paglilitis. No? Ito ay paglilitis na which is ang Pope din po ng Catholic Church ang nagbigay ng ganitong pangalan, Inquisition. So bakit nagbigay ang Catholic Church ng Inquisition para sa mga tao noon? Dahil hindi naging maayos ang naging batas ng bansang Espanya bagamat sila ay katolikong bansa. Nagbibigay ang mga kaparian ng mga abogado sa mga taong nakahanay sa death row. No? Yung mga papatayin na, yung mga Katoliko na papatayin, nagbibigay po ang Iglesia Katolika ng magagaling na abogado sa mga nakahanay na sa bibitayin. Bakit nagbibigay ang Iglesia Katolika? Dahil hindi na nagiging patas yung pamamaraan ng gobyerno ng Espanya. So bakit ko napasok dito ang usapin ng Inquisition samantalang True Church ang topic natin sa Maynila? Kaya ko po naipasok ang Inquisition, ganon sila kahigpit pagdating sa batas ng kanilang gobyerno. At ang batas ng kanilang gobyerno, kasama po dito ay yung batas ng simbahan. Iisa lang yan sa kanila noon. Kaya ganoon ang ugali ng mga praile nung pumasok dito sa Pilipinas. Bakit? Hindi po kasi ganon kadali sa mga sinaunang Pilipino na talikuran ang kanilang kinamulatang kultura at relihiyon. Kahit naman po sino sa atin, parang tayo, mga Kristiyano tayo, halimbawa tayo ay pinasok, halimbawa ng ibang mga pagano, at pinwersa tayong sumamba sa ribulto, papayag ba kayo? Hindi po ba? Hindi. Kaya yung mga ibang mga praile, ang tingin sa mga Pilipino ay mga kalaban, mga gerilya. Kaya yung mga nagtuturo noon na ito ay kriminal, 'di ba? Nakabalot ng ano yun ng sako yata sa ulo o yung parang anong tawag doon? Basta may nakatakip doon sa ulo nila, 'di ba? Magtuturo-turo siya at diretso yung papatayin. Yun ang Inquisition na sinasabi ko sa inyo. Ganon ang batas ng Espanya na na-apply din nila sa bansang Pilipinas. Hindi po yun hindi po pumapatay ang simbahang Katolika dahil ang simbahang Katolika nasa Roma, wala po sa Espanya. Ang pagkitil ng buhay sa mga inosenteng tao bagamat meron, ito po ay hindi ipinag-uutos ng Iglesia Katolika dito sa Pilipinas. Ito po ay isang batas at desisyon ng kanilang gobyerno na in-apply dito sa bansang Pilipinas, kaya may mga ganong praile. Sa sobrang higpit nila sa batas nila. Batas ng gobyerno ang umiiral po noon. At naniniwala ang mga praile noon na kapag ikaw ay lumaban sa simbahan, lumalaban ka na sa gobyerno. Kaya ang ginagawa ng mga ibang Pilipino, nagpapanggap sila, nagtatago sila at nagtuturo, binebenta yung kapwa Pilipino para ipapatay. Ang tingin ngayon ng mga praile doon, banal na paglilitis. Dahil ang paglaban mo sa simbahan ng Katoliko noon ay paglaban mo sa batas ng tao. Ganon ang Spain. No, ganon po ang Espanya noon. Kaya ang nangyari po, no, sa dami ng mga naging, well, sad to say, ganun talaga ang history, no? Sa mga may naipapatay ang mga praile na mga Pilipino noon, hindi po yun dahil sa simbahan, kundi yun dahil sa batas ng kanilang gobyerno. At hindi po lahat ng praile ganun. Kung aaralin po natin ang kasaysay, ang ibang mga santo na Pilipino dito sa Pilipinas, katulad ni sino ba yung nasa Cebu na binata pa, nasa Kristan, si Kalunsod, no? Si Kalunsod ay isang Pilipino. Anong ginawa ni Kalunsod? Sila ay sinamahan niya yung isang praile yon ha.
Espanyol yon pero hindi pumapatay ng tao, no? Sumama to si Pedro Calungsod doon sa Fraile at nagkaroon sila ng misyon, no? Nagkaroon sila ng misyon sa ibang lugar. Yung nagkaroon sila ng misyon, sinakop nila ang paganong lugar na yon, isa-isa silang pinatay. Yung mga pinatay doon, mga sakristan, mga katolikong sakristan. Namatay silang nagdadasal. Bakit ko sinabi naman tong si Pedro Calungsod, no? Kaya ko binanggit si Pedro Calungsod, ganon kaloyal ang mga pagano sa kanilang paniniwala. Handa silang mamatay dahil ito ang paniniwala ko. 2,000 years kang ganon. Ang lahi at lipi ng bansang Pilipinas ay pagano sa loob ng halos 2,000 taon tapos babaguhin mo ng ganong kadali. Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga Pilipino doon sa ganong kultura. Paano naging madali ang pag-adapt ng mga Pilipino sa pananampalatayang Kristyanismo? Unang-una, naging madali ang pag-adapt ng mga Pilipino sa mga Espanyol dahil sa kanilang mga naiambag sa ating bansa. Marami naman din po silang naiambag, pagpapagawa ng mga gusali, ilan ang mga church heritage natin. Marami tayong mga sinaunang simbahan, sinaunang sementeryo. At dahil sila ay nagpapagawa ng mga gusali, nagkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Hindi po ba? At isa rin sa mga naging ambag ng Espanyol sa pagsakop dito sa Pilipinas, ang mga Katolikong Espanyol na to, naging Katoliko, naging Kristiyano ang bansang Pilipinas. Kung hindi sila dumating, lahat po tayo ay sumasamba pa rin sa anito. Sa tingin nyo po ba, kakayanin po ba ni Felix Manalo na i-convert ang isang buong bansa na pagano? Sino po ang isasalang niya? Ano po ang gagamitin niyang Biblia? Yung Biblia po na gamit niya ay dala-dala ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Tatandaan po natin remember, ang Bible po na ginagamit ninyo, kayong lahat, mga protestante, dito sa Pilipinas, dala-dala po ng mga Katolikong Espanyol. Kung hindi po tayo sinakop ng mga Espanyol, bit-bit ang relihiyong Kristyanismong Katoliko, paano nyo po i-convert ang Pilipinas mula sa paganong bansa? Kakayanin nyo po ba? Kaya po ba ni Felix Manalo makipaglaban kay Lapu-Lapu? Kaya? Hindi po ba? Ang MCGI, kung ang Pilipinas ay isang paganong bansa at walang utang na loob ang Espanyol, masama ang Espanyol, kaya ng MCGI i-convert ang Pilipinas na paganong bansa at gawin niyang Kristiyano? Hindi po ganon kadali ang mga pinagdaanan din ng mga Espanyol. Parang Pilipino lang din yan. May mabuti, may masama. Ganon din sa mga Espanyol. May mabuti at masama. May mabuting praile, may masamang praile. May mabuting ministro, may masamang ministro. May mabuting pastor, may masamang pastor. Bakit po may ganon? Bakit may mabuti at may masama? Dahil po pare-pareho lang silang mga tao. Lahat po tayo ay may mabuting pag-uugali at masamang pag-uugali. At hindi ibig sabihin masama ang naging tingin ninyo sa mga praile, lahat na dapat ganon. Kasi marami din naman pong naging masasamang ministro at pastor, pero hindi naman lahat ganon. Hindi po ba? Lalagyan po natin always ng common sense. Now, nung pumasok dito, si Lama Magellan, no? At ngayon tayo ay nasa 502 years, no? 502 years na po ang Roman Catholic Church. Meron lang po akong tanong. Ito ay napakaliteral na tanong na sana mapaisip yung mga protestante. Kung magtayo, wag na muna nating anuhin yung sitas eh. Isipin po ninyo, 502 years Christianity sa Pilipinas ang Roman Catholic Church. 502 years. Bakit kayo maniniwala sa 102 years? Sa ganong timeline pa lang, isa nang malinaw na pagpapakita na may Katoliko na sa Pilipinas, 400 years ago lang kayo sumulpot INC. Di po ba? Titingnan natin una yung timeline. True church tayo. Sa timeline pa lang na 500 taon, Catholic pa lang ang Kristiyano dito. Tapos may susulpot dito sa Pilipinas, sasabihin true church ako. Saan ka ba nang galing? 400 years ka pa sumulpot, gamit mo pa Biblia ng Katoliko, true church ka pa? Paano ba nangyari yung ganon, di ba? Ikalawa,
pagbabasihan natin yung mga aral. Ang aral na itinuturo ng Roman Catholic Church dito sa Pilipinas, ito ay aral mula sa Vatican. Tatandaan po natin sa Biblia, no, may mga apostol na nakarating sa bansang Espanya. Hindi po ba? Meron po mga alagad na nakarating sa Espanya, yung iba napunta ng Turkey, nagwatak-watak sila nagkalat sila ng aral. So yung ibang mga apostol nakarating dito sa Espanya, nakarating sa Rome. So yung aral ng mga apostol na unang isinabog at ikinalat sa bayan ng Roma, ito ay nakarating sa Espanya. Yung nakarating sa Espanya ang mga apostol at doon ikinalat ang kanilang aral, apostol to ha, at doon nila ikinalat ang aral, no, ang kanilang aral, ang mga Espanya ay nakapunta sa Pilipinas. Sino bang mga Espanyol ang nakarating sa Pilipinas? Sila Magellan. Ano ba ang bitbit na pananampalataya nila Magellan? Roman Catholic Church. So yung aral natin dito sa Pilipinas ay matibay at malinaw na ito ay nagmula mismo sa Rome, na kung saan nandoon ang mga alagad, nagtitipon-tipon at naghahatag ng mga mabubuting balita na itinuro naman sa kanila ni Kristo. Na si Kristo ay nagsabi kay Pedro doon sa bayan ng Jerusalem, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tama po ba? Shout out po Kuya John David Mahinay, Kuya Eman Say, Kuya Egan Pizon, Kuya Edison Demigilio, kay Kuya Michael Ampinos. Shout out po. Ano po ba yung tanong ni Kuya Michael? Parang nagtatalo kayo, no? Okay. Ang sabi ni Kuya Michael Ampinos, sige papatulan natin, no? Meron po bang apostol na LGBT? Wala po. Wala pong apostol na homosexual, no? Wala pong ganong apostol. At hindi ko po inihelera yung sarili ko sa mga apostol. Pero bilang isang LGBTQ po, at talamak na ang LGBTQ na nalulunod sa mortal sin, nalulunod sa laman, ginagawa ko pong halimbawa ang sarili ko bilang isang LGBTQ, bagamat ako'y LGBTQ, kaya naman naming maglakad ng diretsyo sa matuwid na landas. No? Yung pagiging ganito ko po, ako po ay namumuhay na lang ng celibacy. So parang alagad din, hindi na rin wala po akong balak mag-asawa. No? Pero hindi naman din ako nagsasalita ng tapos kasi hindi ko naman alam kung ano pa yung magiging proseso, no, ng pamumuhay na meron ako. Pero sa ngayon po, kung tatanungin niyo ako, LGBT ba yung mga apostoles? Hindi po. Pero kung may mga ngaral ba na LGBTQ, meron po. Isa po ako doon. So balik na po tayo sa paksa. So, nandito na po tayo, no? Ngayon, maraming iniambag ang mga Espanyol dito sa ating bansa, no? Unang-una na ang Kristyanismo. Pangalawa, ang tamang paglilinis sa katawan, no? Paglilinis. Shoutout po kay Kuya Moon ng Surigao City, no? Yung paglilinis sa katawan, yung hygiene, no? Tapos, ang mga Espanyol din po ang nagturo sa atin ng alpabeto. Para po sabihin ko sa inyo, lahat ng mga protestante dito, no? Ang alpabeto, which is A, B, C, D, E, F, G, A to Z, yan po, ang bumuo po niyan, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Hindi po kayo makakabasa gamit ang mga alpabetong ito na sinusulat nyo ngayon kung hindi po dahil sa Roman Catholic Church. Roman Catholic Church po ang nagkandahirap-hirap para mabuo ang mga alpabetong yan. Inaral po nila yan. At ang mga alpabetong ito na inaral, no, ng Simbahang Katolika ay itinuro sa mga miyembro ng Simbahang Katolika. At ito ay nakarating sa iba't ibang bansa na hanggang ngayon ay ginagamit natin. A, B, C, D, E, F, G, A to Z, Roman Catholic Church po. No? Roman Catholic Church po ang bumuo niyan. Shout out po kay Kuya Mark Torillo, kay Kuya Noli Nota, kay Kuya Friends Doliente, at kay Ate Maluguway, shout out po from Macau, no? So ganun po, maging sa pagsusulat at pagbabasa, Espanyol ang nagturo sa atin, magkaroon po tayo ng utang na loob.
mga Katolikong Espanyol. Ang sulat po ng mga sinaunang Pilipino ay alibata. Kung galit kayo sa Espanyol, wag kayong magsusulat dito ng alpabetong letra. Mag-alibata kayo. Kasi yung mga alphabet na yan, A to Z, Catholic Church po. Catholic Church ang nagsikap at nagpakahirap aralin at mabuo ang alphabet natin. Kaya nga po kung papansinin ninyo, meron tayong tinatawag na Old English o yung Roman English na tinatawag, no? Yung sinasabi nila yung worship, meron sila nababasang worship kay Mary, tapos worship din kay Christ, pagsamba. Yung worship na sinasabi nila, yun po ay lumang alpabeto o lumang Ingles na ang kahulugan adoration. So lahat po tayo dito, no, na lahat po tayo na gumagamit ng alphabet, lahat ng mga pamantayan kung paano kayo natutong magbasa, mga Espanyol po ang nagturo sa atin yan. Mga Katolikong Espanyol. So, hindi po kayo matututong magbasa at magsulat kung hindi po dahil sa kanila. Kaya dapat po matuto tayong magpasalamat. Isa na rin po sa naging ambag ng mga Katoliko dito sa Pilipinas, no, ay yung Bluetooth. Yung Bluetooth na ginagamit natin ngayon sa modern technology, it was inspired by the Roman Catholic Church. Yes po. Kung galit po kayo sa Roman Catholic Church, wag po kayong gumamit ng Bluetooth speaker. Wag po kayong gagamit niyan kasi ang Bluetooth na ginagamit natin, it was inspired by the Roman Catholic Church. Wala na nga po kayong sariling calendar, wala na nga rin po kayong sariling Bible, pati ba naman Bluetooth speaker namin gagamitin nyo pa. Okay, another. Bakit ba True Church ang nasa bansang Pilipinas? True Church ang nasa bansang Pilipinas dahil ang Biblia na ginagamit natin ay tinatag ng Roman Catholic Church. Ganun lang po yun ka-basic. No? Bakit po tayo True Church? True Church kami dahil ang Bible na gamit mo, it was compiled by the Roman Catholic Church. Wala na po dapat pag-uusapan sa ganun eh. Kasi wala naman po silang Biblia. No? At kapag sinabi sa inyo na ng INC, no, sinabi sa inyo na sila daw ay nauna sa unang siglo, sila yung nagsasabi, no, Katoliko daw ang natalikod, sila daw yung nauna sa mga unang siglo. Basic lang din po ang tanong. Sino ba ang mga sinaunang Kristiyano ninyo? Hindi po ba? Kung babasahin natin ang mga kasaysayan ng mga relihiyon dito sa Pilipinas, sige nga po, maglatag nga po ang INC 1940 ng MCGI o ng Born Again Christian kung paano sila nag-start dito sa Pilipinas. At i-connect nila yon kung saan nagmula yung kanilang relihiyon. Ganon din ang gagawin ko. I-connect ko yung Roman Catholic Church sa Pilipinas kay Magellan at i-connect ko si Magellan hanggang dun mismo sa Jerusalem. Kayang-kaya ko po yan. Hindi po ba? So hindi po tayo dapat magsalita, no, ng mga hindi kaaya-aya sa mga Katoliko, lalo na sa mga Espanyol na wala silang naiambag sa Pilipinas. Dahil ang gawin mo palang Kristiyano ang isang paganong bansa ay malaking bagay na. Yung mga pinaglibingan na mga lolo at lola ninyo, di ba? Shout out sa INC 1914 o yung hindi pa naitatatag yung INC 1914 kasi 1914 lang kayo tinatag. 1913, 12, 11, 10, 9, 8, 7, saan ba nakalibing ang mga lahi ninyo? Hindi ba sa Catholic Cemetery? Ang mga sinaunang ang mga Pilipino na mga sinaunang Pilipino ay mga Katoliko po yan. Katoliko po yan. At hindi po maaari na ang mga sekta na tatag sa Pilipinas, sila ay magiging true church dahil alam nila magbasa ng Bible. Hindi po ganun yun eh. Hindi nyo po pwedeng maintindihan ang sinasabi ng isang talata kung hindi naman kayo ang bumuo. Ang tanging may karapatan at kakayahan na magpaliwanag ng mga sitas at talata doon sa loob mismo ng Biblia malamang yung nagbuo. Sila ang mas nakakaintindi niyan. Bakit? Dahil bago nila yan siniksik doon sa Biblia, inalam nila kung bakit nila dapat yan ilagay. Tandaan po natin, ang Bible ay hindi po yan basta-basta binuulang. Marami pong mga libro ang inalis at hindi tinanggap ng simbahang Katolika dahil nga po sa hindi pagkakatugma-tugma ng mga nilalaman ng kanilang mga sinulat.
kung ilalagay lahat kasi ng aklat na nasipi ng Iglesia Katolika, which is wala naman po yata kayong mga scrolls, no, mga sulpot dito sa Pilipinas, no? Kung lahat 'yon ay gagawing isa, no, kung lahat 'yon ay gagawing isa, magkakaroon tayo ng pagkakalito. Magkakaroon tayo ng agam-agam. Ano ba yung tama? Kasi syempre, ang kinuha ng Roman Catholic Church diyan sa mga aklat na 'yan, yung magkakalapit, yung magkakadikit na kasaysayan, no, na kasaysayan. Pero kung pag-aaralan po ninyo yung mga inalis po talaga ng mga aklat at hindi sinama sa Bible, masyadong malayo. Kaya yung bago yan nabuo, ang nakakaalam niyan kung bakit ganito ang tamang katuruan ng Biblia, wala pong iba kundi ang Roman Catholic Church. Kami po kasi nag-compile. Ikalawa, paano po magiging true church ang walang sariling Bible? Buti pa yung iba, ang born again, may KJV. Diba? Ewan ko lang sa ibang sekta kung may sarili silang translations. Buti pa sila nakagawa kahit papano ng translations. Yun, pwede nilang maipagmalaki. Hindi, sabi rito sa Bible namin, ganon. Pero yung mga tatag sa Pilipinas, kung titignan nyo po, paano ninyo maipapaliwanag ang isang talata kung sariling Biblia wala kayo? Pwede po ba yun na ipapaliwanag mo ang isang kasaysayan pero wala kang sariling references? Hindi po pwedeng ganun. Kinakailangan po, kung tayo ay nasa tunay na relihiyon, meron kang ginagamit na sarili mong aklat na pamantayan ng iyong pananampalataya. Paano mo maipapaliwanag ang isang doktrina o ang isang aral nang wala ka namang sariling aklat? Sana magising na yung mga Pilipino, no? Sana magising na lang kayo. O sige, standard reference tayo. Sa standard references naman, sa sariling pasugo mismo ng INC 1914, sino po ba yung sinasabi niyong true church? Hindi po ba ang Catholic Church? Hindi po ba? Pasugo 1988, July ata yun. The true church is the Catholic Church. Sarili niyo na pong pasugo. Even sa MC, hindi ko alam kung paano kayo sumulpot, bakit may naniniwala, no? Well, hindi ko naman sinasabi na porkit INC ka is masama kang tao. Hindi, mali lang po yung doktrina. At bilang isang debatista ng simbahang Katolika, karapatan kong ipagtanggol ang simbahan ng Katoliko. Kung pag-aaralan po natin, wake up po mga Pilipino. Paano kayo naniwala sa isang aral ng walang sariling Bible? Dahil lang ba sa sinabi nyo na ang Catholic Church is not a true church kasi may ribulto? Meron din naman si Felix Manalo. Kung ano ang pagpaparangal na ginagawa nyo kay Felix Manalo, ganun din naman kami. Pero pilit nyo siyang tinitwist. Bakit? Kasi kapag hindi nyo siya tinwist, mabubutasan kayo. Hindi po ba? Kumbaga logic, hindi ko maintindihan. Paano naging true church ang 1914? Paano naging true church yun? Paano naging true church ang MCGI? Hindi nga po yata kayo kilala ng Pope, o kung na-introduce man kayo, baka nakalimutan na din kayo. 'Di ba? Ang pananampalataya mula kay Kristo ay hindi po galing sa salitang Tagalog. Yan po ay galing sa mga sa salitang Aramaiko, 'di ba, Griego. Paanong naging Tagalog at paanong naging Pilipino ang sugo na dadating dito at sasabihan ninyong hindi kami true church dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po tayo, ha. Kaya po napaka-imposible. Pagdating na lang po sa ambag, ang pinagmamalaki nila, meron daw silang pahandog-handog ata yung tawag nila diyan. Ipapaalam ko lang din po sa inyo, Roman Catholic Church is the biggest charitable institution around the world. Ang Katoliko po ang may pinakamalaking na ibibigay na tulong sa buong mundo. No? May marami pong mga kongregasyon na nagbibigay ng tulong na hindi po nasusuportahan ng simbahan. Yun po ay kusang loob nila.
Marami pong mga debatistang Katoliko na hindi binabayaran ng simbahan, hindi binibigyan ng mga references ng mga libro, hindi kami tinutulungan pinansyal kung saan kami pupunta, pero nagiging debatista kami. Sarili po naming pagkukusa yun. Ilang mga Pilipino ang ganon? Ilan ang mga Pilipinong Katoliko ang nagkakawang gawa na hindi alam ng simbahang Katolika, kundi ginagawa nila yan bilang isang Kristiyanong Katoliko. Kaya sa akin, yung sinasabi nila na may pahandog sila, may pa-plastic, diba, pabigas, ginagawa po yan ng isang ordinaryong Katoliko, hindi po ng mismong simbahan namin. Dahil ang mismong simbahan namin, pangmalakasan pagtumulong. Ang mga ordinaryong Katoliko, we are cheerful giver na tinatawag. Cheerful giver po kami. Kami po ay nagbibigay ng ayon sa aming kalooban. Kaya kung meron man kaming pagtulong na ginagawa sa kapwa, hindi po namin kinakailangan pang iparating sa simbahan namin. Lahat po ng halos na pagtulong ng isang ordinaryong Katoliko, hindi na po nila kailangan pang sabihin sa mga pare. Yan po ay kusang loob nilang ginagawa. At eto pa yung stand ninyo, no? Ang sabi nila, hindi raw true church ang Roman Catholic Church, ang true church daw ay ang INC 1914 dahil daw sila daw ang nasa Roma 16 verse 16. Okay. 1914 INC nung naitatag, saan kayo makakapaglatag sa akin ng external evidences na nagkaroon ang mga ministro nyo ng banal na halik sa Roma? Napaka-basic lang po na tanong. Nagkaroon po ba ng banal na halik sa Roma ang mga ministro at pastor ng INC 1914 para sabihin yung kayo yun? Kasi, ang sabi sa Roma 16 verse 16, ang nagbabanal na halik doon na mga, plural pa yun na mga iglesia ni Kristo, no? Ang mga nagbabanal na halik doon ay mga taga-Roma. So, from 1914 up to now, saan po kayong part ng Roma nagkaroon ng banal na halik? Anong taon at kailan nyo ito isinagawa? Di po ba? Kaming mga Katoliko, meron na po kaming Holy Kiss sa room. Wala pa po ang Bible, hindi pa buo ang banal na kasulatan, hindi pa nako-compile ng Roman Catholic Church. Ang mga Katoliko po na nasa Roma ay nag-Holy Kiss. Obviously, nandun po ang Vatican. Nandun po ang Vatican, malamang, dahil nandun ang Vatican, na sino magbabanal na halik doon? Malamang mga Katoliko. Nandun nga kami. So, sa INC 1914, may nabasa kayong Iglesia ni Cristo, kayo na. O, sige, sabihin natin kayo na. From 1914 hanggang sa present time, kailan kayo nagbanal na halik doon? Kasi ang Roma po, ang Vatican namin nasa Roma. Nagbabanal na halik na po, hindi pa nako-compile ng Bible. Hindi ko po alam kung saan nyo nakuhang ideya yan, no? Baka po nagutom lang kayo ng very light. No, marami pong mga katuruan sa ating simbahan na madali lang po natin silang butasan kung lalatagan lang natin sila ng mga literal na latagan. Yung iba kasi na Katoliko, nadadala sila doon sa bitag ng mga Protestante. Dadalin kayo sa isang sitas, puputulin, ikukulong ka doon hanggang sa hindi ka na makalabas. So, ang tangi lamang po na pwede nating ipanlaban sa mga Protestanteng ito ay kasaysayan. Tatandaan po natin, ang lahat po ng relihiyon ay may history. Hindi ka po religion pag wala kang history. Ang Islam mayaman sa history. Ang Judaism mayaman sa history. Ang Chinese, ang Buddhist, mayaman sa history, pati ang Hinduism. Kaya nga po, di ba sa Judaism, meron sinatawag na Holy Wall ba yun? Meron bang ganon ang sulpot dito sa Pilipinas? Ni bahay nga ni Kristo, wala sila. Di ba? Bahay nga ni Kristo na pagmamayari dapat nila, wala. Bakit? Hindi naman tumira si Kristo sa Pilipinas eh. Tapos susulpot ka dito, sabihin mo, ako yung huling sugo. Paano naman si Kristo? Di wala na. Ano na si Kristo? Sinungaling na. Kasi siya ang Alpha at ang Omega, ang huli at ang wakas. Tapos ang true church nyo, ang huling sugo, yung founder nyo, 1914. Hindi ba mali yung ganon? Lalagyan lang po natin siya, wag na ng common sense. Alam nyo, sa mga Protestante dito sa Pilipinas, hindi ako natatawa sa mga doktrina nila, naaawa ako.
Hindi ko alam kung ano yung mga dahilan at rason kung bakit kailangan nilang pumunta sa isang paniniwala na alam naman nilang mali. Kahit po saan tayo magpunta-punta pa, no? Maaaring merong magaling na Katoliko at merong hindi, pero hindi po nila maitatanggi na ang true church ay ang Roman Catholic Church, lalo na po dito sa Pilipinas. Sino po ba ang pinakamatagal na relihiyong Kristiyano dito sa Pilipinas? Katoliko. Tapos kung sino pa yung kakasulpot lang, sila pa true church, nahiya naman ng simbahang Katolika sa inyo. Hindi po ba? Pansin nyo hindi po ako gumagamit ng mga sitas. Ang itinuturo ko lang po sa inyo, yung mga literal, kung paano natin sila, kung paano tayo dedepensa. Kasi, mga kapanalig, logic, 1914, true church ka. MCGI, nag-aano ka sa monitor, true church ka. Kung talagang, katulad nito, ni kapatid na Ellie, kung talagang siya ay sinugo ng Diyos, bakit siya matatakot mamatay? If ako magiging Eli Soriano at ang bit ko ay aral ng Kristiyano, hindi ako matatakot mamatay. Why? Because I know that if I will be die or if I will be dead sa mga kamay ng mga paganong ito, santo ako. Bakit hindi? Hindi ba? Bakit takot na takot ang kapatid nating sumalangit nawa ang kaluluwa, si Bess, na lumuwas sa Pilipinas kung talagang siya ay nasa tunay at tamang doktrina? Kung si Bess ay may malalim na pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi ka matatakot. God is with you. Bakit matatakot ka? 'Di ba? Lalaban ka. Isusulong mo ang itinatag mong sekta, haharapin mo kung ano ang batiko sa iyo at pamamalian mo na hindi totoo 'yan. I-reach out mo ang mga kaadi mo para sabihin, nandito ako kahit delikado ang buhay ko kasi naniniwala ako God will protect me. Pero bakit hindi siya sumulpot dito? Can you see the Pope? Ang Pope ng Roman Catholic Church, nare-reach out ang bawat bansa, maging ang Pilipinas, pero nakikita nyo ang pag-welcome sa kanya ng mga tao. May mga death threats? Yes. Pero natakot ba ang Pope? Hindi. Diba? Si Pope John Paul pa nga nabaril dito sa Pilipinas. Na-trauma ba? Bago pa siya mamatay, balak niya pa sanang pumunta sa Pilipinas. Ayun yung courage. Ayun yung faith. Diba? Kung naniniwala ka sa Diyos at yung tatag mo na sekta na yan ay true church, bakit matatakot ka? Bakit kailangan mo ng scan? For what? Ang mga kaparian ng simbahan, may mga armado bang kasama pag lumalabas after ng mass? Hindi. Bakit nila kailangan yan? Diba sabi ni Kristo, ang nabubuhay sa dahas, mamamatay sa dahas. Bakit nyo kailangan ng scan? For what? Kung talagang naniniwala kayo na kayo ay tatag ng Diyos, kayo ay tatag ni Kristo, dapat naniniwala ka na proprotektahan kayo ni Kristo. Ang mga alagad nga, ibinigay ang kanilang sariling buhay. Inalay ang kanilang sariling buhay para lang makapaglingkod kay Kristo. Tas kayo, takot na takot? May ganun ba? Takot na takot, nanginginig, ginig lang? Hindi ba? Kung kayo ay talagang kinakasihan ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ay bibigyan kayo ng kakaibang tapang para ipalaganap ang inyong mga aral. Hindi kayo mag-aagam-agam sa inyong mga kakayahan dahil Christ and God is with you. Pero bakit kayo natatakot? Kasi ang turo ninyo ay nagmumula lang sa opinyon ng isang tao. Kasi kung talagang ang MCGI o like INC o kahit si Kibuloy pa isama natin, may mga Bible scholar ba kayo? Ang isang tunay na nakakaalam ng aral ng salita ng Diyos o ng Biblia ay may mga Bible scholars. O kahit wag na lang pong sariling Bible scholars na lang. Meron ba kayo? Paano nalaman ng isang sekta ang tunay na pagpapaliwanag sa banal na kasulatan kung wala naman kayong Bible scholar? Saan nyo naman nakuha yan? Ay, sa ano ba yun? O, ayun, sa Vatican pala. Thank you, Mami Mary Kay, sa pagkokorek. Hindi ba? Na kung kayo ay alam ninyo ang tunay na diwa at nais iparating ng banal na kasulatan, dapat may Bible scholar kayo, mga INC. Galit na galit kayo sa ribulto, may ribulto rin naman kayo.
Sabi nyo, ang mga kaparian ng simbahang Katolika, mga rapist, may rapist din naman din sa inyo. Sabi ninyo, nagbabayad ang mga Katoliko sa kasal, sabi niya, gusto kong saan-saan, ang laki rin naman ng lagak sa inyo. Ang dami ding lagak na pagdadaanan pa. 'Di ba? Pero kung pag-uusapan natin ang kasaysayan at ang history, kahit isang katerbang sitas ang ilatag nyo sa akin, basic lang ang gagawin ko. Yan bang sitas na nilalatag nyo, sino nag-compile? Yun lang yun. Lalatagan nyo ako ng Roma 16 verse 16, Mateo 16 verse 18, Sanrio, Deuteronomio ayon sa Sodoma at Gomora dito sa Old Testament. Isa lang ang sasabihin ko. Yan bang isang katutak at isang katerba na nilalatag nyo na sitas, sino ang nag-compile? Saan mababasa na ang true church ay nasa Pilipinas? Meron ba? Meron bang mailalatag na ang true church ay dapat sa Pilipinas? Hindi po ba? Ang true church ay nasa Pilipinas, yes, Roman Catholic Church. Why? Because our mother church is nasa Rome. At doon sila nagbabatian ng banal na halik. Kaya ang true church talaga nasa Pilipinas dahil tayo ay bahagi ng iglesia na nasa Roma. Pero kung pag-aaralan natin, ang mga mother church ng mga ito, tinatag sa Pilipinas, saan mababasa na ang true church ay nasa Pilipinas? Pinoy pa. Hindi po ba? Ginigising ko lang yung mga natutulog na Katolikong naakay sa iba't ibang sekta. Alam nyo, sa totoo lang, masarap lumaban, masarap makipagdebate kung ang kinaaniban mo ay mayaman sa kasaysayan. Ma-enjoy mo ang pagiging Katoliko mo. Pero kung ang kinaaniban mo 19th century lang na natatag, mahihirapan kayo. Hindi po natin yun dapat talaga na ikulong ang sarili natin sa mga aral na alam natin kauusbong lang. Ay, shoutout po kay Kuya Emanuela Chica Lumibao, kay Kuya Chris Daguplo Deloso. Isa rin daw akong best. Hindi po ako isang best, wala po akong sariling sekta. Magkaiba po si Bes at ako. Si Bes po, gumawa ng sariling sekta. Ako po, hindi po ako gumawa ng sekta. Katoliko po ako. So magkaiba po kami, wag mo po akong ikukumpara kay Bes. Kay Kuya Rene Boy Kalangian, shout out. Kay Kuya Rick Bay, no, shout out po. Kay Ate Lidi, no, si Lidi ba to? Teka lang po Kay Mami Rhea Moncada, shout out. Ang sabi ni Mami Lidi, teka lang po, ang ibang Protestant may Bible scholar din po. May iba bias nga lang, favor lang sa aral nila. Actually, totoo po. May mga Bible scholar ang mga Protestante. Pero hindi naman po ganong kalalim yung kanilang naging pag-aaral. Kasi yung Bible scholar po natin, mabebase din po natin ito mismo after nung pagkakabuo ng Bible. No, nung pagkakabuo ng Bible, marami po kasi tayong tinatawag doon, council. No, meron tayong Council of Jerusalem, Council of Nicaea, Council of Trent, mga Bible scholar po 'yan. At yung mga nag-aaral po ng Bible natin, hindi lang po basta nagbasa lang. No, sila po ay mga magagaling na dalubhasa sa Biblia. Yung mga Protestant na Bible scholar, mga lang 'yan, putsu-putsu lang. Hindi po sila lehitimo. Kasi hindi naman din po sila nag-compile ng Bible Ang mga taong maaaring magkaroon lang po ng Bible scholar, malamang po yun nagbuo po ng Bible. Kasi yung pagkakabuo pa lang po ng Bible, scholar ka na Hindi po ba? Bumuo ka pa lang ng Bible, ano nang tawag sa'yo? Scholar ka na. What more pa yung pinasahan ng otoridad na aralin yung banal na kasulatan? Scholar din yon. Hindi po ba? Sila po, kumuha ng Bible, binasa, scholar na sila. Unlike sa ating mga Katoliko, tayo po mismo nag-compile ng Bible doon pa lang po, panalo na tayo sa salitang scholar. Okay. Opo, Kuya Jesse Butig, isa po akong Katoliko. Shoutout po sa Seven Angels. Kay Kuya Danielo Paulo, shoutout po, New Zealand. Hi Kuya Ivan Boyet Domo, kamusta po, no? Hanap pa tayo ng masya-shoutout. Ang daldal ko na masyado. Ayan, no? Ay po, Kuya Ahab Tras.
Opo, naputol po ako sa live kanina kasi po mahina yung signal. Pero ito na po yung part 2, no? So, tatandaan po natin, mga kapanalig ko, no, yung mga sinabi ko sa inyong basihan ng pagiging true church. Ang pagiging true church, unang-una, ikaw ay matatawag na relihiyon. At pag natawag kang relihiyon, dapat hindi ka SEC-registered. No? Ikalawa, ikaw ay matatawag na true church at ikaw ay isang tunay na relihiyon kung may sarili kang kalendaryo. Ikaw ay matatawag na true church at tunay na relihiyon kung meron kayong tradisyon. Ikaw ay matatawag na true church at tunay na tatag ng Diyos kung meron kang sariling Bible. Ikaw ay matatawag na true church at tunay na relihiyong Kristiyano kung ikaw ang pinakamatagal na umiiral sa panahon at malapit pa sa panahon ni Kristo. Ikaw din po ang tunay na Kristiyano ay tunay na true church, no? Tayo din po ang tunay na true church o tayo ang tunay na relihiyon, no? Tatandaan po natin ito kung tayo ay may kaugnayan mismo sa mga alagad ni Kristo. At malinaw po ang mga presentations ko kahit dun sa nauna, ang lahat po ng mga relics ng mga sinaunang santo, ang labi ng 12 alagad, ang mga lugar kung saan nanirahan ang Jejomar, Jesus, Joseph, Mary, maging ang mga sinaunang Kristiyano, ang mga pinagguhitan ng mga katakomba ng mga sinaunang Kristiyano, kung saan natagpuan din ang mga scrolls na tinipon-tipon ng simbahang Katolika para ito ay maging Biblia, yan po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Iglesia Katolika. Kaya wala po kahit sino na sulpot na sekta ang maaaring makapagpatibay na sila ang true church dito sa Pilipinas. Dahil lahat po ng mga protestanteng Kristiyano na umiiral hanggang sa kasalukuyang panahon, ang lahat ng kanilang aral ay mga hiram lang. No? Ganun po yun. Kaya kahit anong bato o batikos sa ating mga Katoliko, isa lang po ang magiging kahinaan nila. History. Aralin po ninyo ang history ng ating simbahan. Mayaman po tayo sa ganyan. Kaya kahit sinong protestante dito, kung lalaban sila sa Islam at history ang pag-uusapan, hindi nila kakayanin ang Islam. Kaya nga po malapit ang Pope, no, sa mga imam o hadid ba yung tawag doon, no, sa mga Islam, dahil halos magkalapit Abraham sila di ba? Paano sila sa Abraham, tayo naman alagad. At malaki ang pagpaparangal ng mga Muslim kay Birheng Maria. Kaya mahal na mahal sila ng Santo Papa natin. Hi po Kuya Herbert Recto, no? Kaya ang mga Islam po talaga sa totoo lang, hindi man siguro magkakatugma ang ating mga aral, pero ayun siguro yung sinasabi ng Pope natin na meron silang sariling tradisyon. Ibig sabihin, matagal na rin silang umiiral. At kahit sino pang mga Protestant dito, wala pong ibang pwedeng lumaban sa Muslim, kundi yung mga relihiyon na may kasaysayan. Kaya nyo po ba INC 1914 or MCGI i-connect si Felix Manalo kay Abraham? Kasi ang mga Muslim kaya nila, no? At meron silang mga Quran. So kayo, wala kayong mailalatag sa mga ganyan. Bakit? Kasi pag naglatag pa lang kayo ng sita, sasabihin lang sa inyo ng Muslim, sa Katoliko yan, wag mong gamitin yan. Jesse Butlig ang sabi, Brad, kayo lang naman ang nanghiram dahil nauna ang Hudyo kesa sa Roman Catholic. Okay, wala pong hinihiram ang Iglesia Katolika. Ang aklat po ng mga Hudyo ay Tanak. No, Tanak ang kanilang ginagamit, o Torah o Septuagint, no? Aklat ni Moises. Wala po kaming hiniram dahil ang aklat na ginagamit po ng Roman Catholic Church, Bible yung tawag o Latin Vulgate. Sa pagkakaalam ko, hindi gumagamit ng New Testament ang mga Judaism. Wala silang New Testament dahil hindi sila naniniwala kay Kristo. Sila yung mga Hudyo na nagpapako kay Kristo. Judaism po ang nagpapako kay Kristo, hindi po Katoliko. No, dahil makapangyarihan ng Judaism, inimpluwensyahan nila si Poncio Pilato na magdesisyon, or else babagsak yung kanyang kaharian. So napilitan si
Poncio Pilato na ipapatay si Kristo, kaya nga isinakripisyo siya ni Poncio Pilato dahil sa power ng Judaism. Kaya kung sasabihin ninyo na nanghiram kaming Roman Catholic Church sa Judaism, hindi po. Maaari na ang ginamit namin, mga Katoliko, ay yung Old Testament, pero lingid sa inyong kaalaman, hindi lang po Old Testament ang gamit namin, New Testament. So bakit kailangan nating mga Katoliko ng Old Testament na nandoon sa Judaism? Dahil hindi natin malalaman ang naging katuparan kung wala yung nakaraan. Ang New Testament ang nagpapatunay na ang mga kaganapan sa panahon ng lumang tipan ay mababasa sa bagong tipan. At mawawalan din po ng saysay. Kung Old Testament lang ang gagamitin mo, paano mo malalaman na natupad na ang mga propesiya doon kung hindi ka rin magbabasa ng New Testament? Kaya po ang Roman Catholic Church ay wala pong hiniram sa kanila. Ang Roman Catholic Church, kami po ay naniniwala sa Trinity. Hindi po namin yon hiniram sa kanila. Naniniwala din po kami sa mga propeta ng lumang tipan. Mataas din po ang aming pagrespeto at paggalang sa mga propeta na nasa lumang tipan. Actually, yan nga po din yung ginagamit ng ibang mga Katolikong debatista para itindig na ang Roman Catholic Church is the true church. So, hindi po pwedeng sasabihin mo, Kuya, anong pangalan nito, Kuya Jesse Butlig, na kaming mga Katoliko ay nanghiram dahil nauna ang mga Hudyo. Yes po. Nauna po ang Hudyo, ang mga Judaism. Gaya po ng sabi ko, ang Roman Catholic Church, kami po ay produkto ng Judaism. Hindi po yan pwede nating paghiwalayin. Naghihiwalay lamang po tayo diyan pagdating po doon sa New Testament. No, pagdating po doon sa New Testament, kasi wala po silang New Testament. Pero tatandaan po natin, wala pong Kristiyano kung wala ring Judaism. Kasi doon po tayo nag-start gamit pa rin po naman natin Old Testament. So nandoon pa rin yung mga aklat ni Moises na ginagamit talaga ng mga Hudyo noon. Pero ito pong New Testament, kinompiled po to ng Roman Catholic Church. Hindi po namin to hiniram. Sa amin po ito. No, sana po tinanong nyo rin po sarili ninyo, Kuya, kung ano pong gamit yung Bible, Kuya Jesse Butlig. Kung nanghihiram po ang Roman Catholic Church ng aklat sa Judaism, nanghihiram din po kayo ng calendar sa Catholic Church. Nanghihiram din po kayo ng Bible sa Catholic Church. Nanghihiram din po kayo sa amin ng mga sitas. Kami po ang bumuo niyan. So, ganun lang po yun ka-basic, no? At hindi ko naman din po talaga i-deny kung sa usapin po ng Christianity at Judaism, sulpot po talaga ang Katoliko. Pero, bakit hindi kami pwedeng tawaging sulpot? Dahil ang Judaism ay hindi Kristiyano. At kami po, ang Roman Catholic Church, ang nagpasimula ng relihiyong Kristyanismo sa panahon noon hanggang sa ngayon. Wala pong Kristiyano kung wala po ang Roman Catholic Church. No? So, sana po naging malinaw yung latag ko sa inyo about sa True Church at magkikita-kita pa naman po tayo. Ang susunod nating pag-uusapan, siguro baka bukas o sa susunod na araw, ay patungkol naman po sa sacred images. No? Kakaiba po din yung twist ko pagdating sa mga sagradong imahen. No? History po tayo lagi. Hindi po ako more on sitas para mas madali nating maintindihan kung ano po ba talaga ang stand ng ating simbahan. Mas masarap yakapin ang ating pananampalataya kung alam po natin ang kasaysayan ng pinagmulan ng mismong kinaaniban nating iglesia. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana nakapaglahad ako sa inyo ng malinaw na doktrina ng ating simbahan. Hindi man po siya Bible-based, pero sana po may nakuha po kayong maliit na idea sa akin kung paano po natin ipaglalaban ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyanong Katoliko. Yun lang po at maraming salamat sa inyo at God bless you po sa inyong lahat. Shout out ko po nga pala kay Kuya Gary Bella Falas, kay Kuya CJ Paras Abesha, kay Kuya Manu Manigo, shout out po sa inyo, kay Kuya First Doliente, at sa lahat po ng sumuporta po sa akin. Sa first time ko pong pagla-live sa page po ni Kuya John Doe, marami pong salamat sa inyo at nagbukas po kayo ng pintuan para sa akin, para mailatag ko din ang doktrina ng ating simbahan. Maraming pong salamat sa inyo at God bless you po sa ating lahat. Yun lang po.
Salamat po.